Sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 hanggang 4, nasa comment section ang link ng video. Enjoy watching mga idol. Si Izu ay inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan si Suho na makapasok sa dungeon dahil kailangan niya daw itong makausap. Ngunit ang tauhan niya naman ay sinabi na muling bumalik si Suho sa loob ng dungeon na ikinagulat naman ng direktor. Ayon sa kanyang tauhan, mag-isa lang daw na bumalik ang ating bida sa loob ng dungeon at iniwan ang kanyang mga kasama na muli namang ikinagulat ni Izu. Si Miso ay ginamit ang data nila kung gaano kabilis ang improvement ni Suho sa pag-clear ng level 6 dungeon. Matapos ang kanyang masusing kalkulasyon, ang dalaga ay sinabing mga 6 na oras lamang ay makakabalik na muli ang ating bida. Ang direktor ay nagsisi sa pagpapadala sa grupo ni Jinwoo dahil sa hindi niya daw alam na ganito daw pala kabilis ni Suho makiklear ang level 7 dungeon. Si Miso ay nagtataka sa sinasabi ng direktor. Kaya naman sinabi ni Izu na sana ipinasama niya ang ilang mga A-rank sa ating bida upang mabilis silang makarating sa pagiging S-rank. Matapos mapanganga ni Miso sa plano ng direktor, ang ating bida naman ay muli nang nakabalik matapos ang 5 oras na pag-raid. Malalaman din mula sa balita na 2 araw nang nasa loob ang grupo ni Jinwoo. Sa bansang New Zealand ay 2 lamang din ang nakabalik na Awakener matapos subukang i-raid ang isang level 7 dungeon. Habang nagdadasal ang mga tao sa ligtas na pagbabalik ng Special Force, ang iba naman ay nagsimulang sisihin ang direktor ng bureau dahil sa pangit na desisyon nito. Ang ating bida ay muli nang nakalabas sa dungeon, habang ang mga reporter naman ay nanatiling nasa paligid. Nagtaka din si Suho matapos niyang makita ang direktor na lumuluhod sa kanyang harapan. Si Izu ay nakiusap na tulungan siya ni Suho, na kanya namang ipinagtaka, at tinanong na kung may gusto nga daw bang pumatay sa kanya. Si Miso ay sinabi din naman na gusto nilang makausap si Suho. Tinawag niya din ito na pumunta na muna sa isang sulok upang makapag-usap ng pribado. Ilang sandali pa sila ay pumunta sa ibang lugar. Tinanong din ni Suho na kung paano niya matutulungan ang Special Force Unit. Si Izu ay sinabing kailangan ni Suho na i-clear ng mabilis ang dungeon. Si Suho ay tinanong din naman na kung bakit niya tutulungan ang mga taong magnanakaw ng kanyang kayamanan. Si Miso ay sinabing 3 araw na ang lumipas simula noong pumasok ang grupo, kaya naman 9 na araw na daw silang nasa loob. Ayon sa direktor, mas bababa pa ang survival rate ng grupo kapag umabot na sila sa 15 days sa loob. Ang ating bida naman ay nainis at tinanong na kung sinong tungaw daw ba kasi ang nagpapasok sa grupo. Si Izu ay agad namang inako ang kasalanan dahil sa kanyang pagmamadali ng mga bagay-bagay. Sinabi ni Suho na hindi niya matutulungan ang grupo dahil sa hindi niya naman daw ito basta na lang makikita sa loob ng dungeon. Si Miso ay sinabing may paraan na mailigtas ni Suho ang grupo na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Miso, may nangyari daw noon na kakaiba sa isang level 1 dungeon. Habang pumapasok ang grupo sa loob ng portal, ang mga ito ay nagawang mapasok ang huling lagusan para tuluyan ng maklear ang portal. Habang nagpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay gamit ang kanilang strategy note, ang isang lalaki naman ay pinahinto ang kanyang mga kasama na kanila namang ipinagtaka. Ang lalaki ay nagulat sa kanyang nakikita, kaya naman mabilis na ding lumapit ang kanyang mga kasama dahil sa matinding kuryosidad. Matapos makita ang mga halimaw na tuluyan ng mamatay, napansin din naman nila na wala ng blood crystal ang mga ito. Napansin din nila ang pagkidlat senyales na nagbukas na ang lagusan na muli naman nilang ikinagulat. Dahil sa napakalayo nila para makarating sa lagusan, sila ay mabilis na din namang tumakbo para makalabas sa dungeon. Si Suho ay nagtaka na kung bakit namatay ang mga halimaw kung kakapasok pa lang ng mga mersenaryo sa loob. Matapos ang desperadong pagtakbo ng mga mersenaryo, isa lang ang nakalabas ng buhay, na ipinagtaka naman ng ibang mersenaryo na nakalabas sa lagusan. Dahil sa pagiging track and field athlete ng lalaki, nagawa nitong umabot sa tamang oras bago magsara ang lagusan. Ayon sa direktor, na pag-alaman nilang pwedeng magkita ang dalawang grupo kapag narating na nila ang panghuling raid ng portal, na ikinamangha naman ni Suho na pwede daw pala itong mangyari. Sinabi din ni Izu na hindi pwedeng pumasok ang marami dahil sa may limit daw ang pagpasok sa dungeon. Si Miso ay mas ipinaliwanag kay Suho ng mas malinaw ang sitwasyon. Ayon sa kanya, gusto nilang i-clear ni Suho ang dungeon ng mas mabilis sa buong makakaya niya upang makita nito ang Special Force sa panghuling raid ng dungeon. Ang direktor ay biglang lumuhod at muling nakiusap sa ating bida dahil ito lamang daw ang makakagawa na masagip ang grupo. Si Suho ay nagtaka dahil ang alam niya ay naabot ng grupo na maabot ang capacity limit ng pagpasok. Si Miso ay sinabi naman na himalang hindi nakapasok ang 2 kasama sa pag-raid, kaya naman pwede pang makapasok si Suho sa panghuling raid. Si Izu ay may gustong ipasama kay Suho, ngunit agad niya namang sinabi na mag-isa na lang siyang magki-clear. Sinabi niya din na balak niyang i-clear ang dungeon 5 beses sa isang araw,
Ngunit ang direktor naman ay tumanggi na gawin ito ni Suho dahil kapag mas tumagal pa daw ang grupo sa loob ng dungsyon ay maaari silang maubos mula sa mga halimaw. Ang ating bida ay sinisi na naman ang kalokohan na desisyon ni Izu kaya naman humingi na naman ito ng tawad. Siniguro niya din na babayaran na lang nila ang ating bida sa mga masasayang nakikitain ni Suho at muling nakiusap. Si Suho ay sinabing hindi niya na kailangan ng pera. Inutusan niya din si Miso na siguraduhin nitong magsasanay ang kanyang mga kasama at bantayan ang konstruksyon sa lugar habang wala siya. Matapos nilang matuwa sa sinabi ng ating bida, sila naman ay nagpasalamat at sinabing sila na ang bahala sa mga maiiwan ni Suho habang wala siya. Matapos ang mabilis na pagtakbo ni Suho, tinanong naman ni Izu na kung papasok na nga daw ba ng dungsyon ang ating bida, na sinang-ayunan na lang naman ni Miso. Matapos makita ang budget ng pag-rescue sa Special Force, siya naman ay natuwa dahil sa malaki-laki daw ang kanyang madidikwat sa budget. Matapos i-report ang pang-anim na pasok ni Suho sa dungsyon, ang reporter naman ay inaasahang makakalabas si Suho sa loob ng 2 oras. Ang reporter ay bigla na lang din napalingon habang ang mga tao naman ay hindi makapaniwala dahil ang ating bida ay muli na namang nakalabas ng mas mabilis na oras. Mula sa background na pag-alaman din natin na 13 minutes lang ang inabot ni Suho para i-clear ang pang-anim niyang raid sa dungsyon. Ang ating bida ay muli din pumasok sa loob ng dungsyon matapos nitong makalabas. Hindi nagtagal mula sa balita na gawa ni Suho na makapag-clear ng 15 na dungsyon na inaabot lamang ng 20 minutes kada raid. Habang patuloy na nagre-raid si Suho ng walang pahinga, ang mga tao naman ay nagdadasal at gumagawa ng kung ano-ano upang makapabalik ng ligtas ang grupo. Ang eksena ay nalipat sa loob ng dungsyon kung nasaan ang grupo ni Jinwo. Habang sila ay naglalakad sa paligid, si Soyang ay bigla namang pinahinto ang grupo. Nagtaka si Kanor na kung anong problema, ngunit sinabi naman ng kasama ni Kanor na huwag siyang masyadong maingay. Gamit ang clairvoyance skill ni Soyang siya ay nagawang makita ang isang lumulutang na kalaban sa layo ng 150 meters. Habang gumagawa ng pag-iskan ang kalaban, sila Soyang naman ay agad nagtago. Si Sehe ay na-stress din naman dahil sa hindi nila kasama ang kanilang kapitan na si Jinwo, delikado din daw ang kanilang buhay kung sakaling makita sila ng kalabang ito. Si Kanor ay nagrereklamo dahil sa mukhang 3 beses din na mas mabigat ang gravity sa dungsyon na ito. Matapos mapatungan ng tuhod ang maliit na sanga, ang kalaban naman ay mabilis na naalerto sa tunog nito. Matapos makita ang kanilang grupo, ito ay bigla namang sumigaw ng malakas. Ang halimaw ay bigla na lang din na headshot at nasunog habang ito ay bumabagsak, at ito ay dahil sa kagagawa ng isa nilang kasamahan. Si Sehe ay sinabing kailangan na nilang tumakbo. Ngunit si Soyang ay nakita naman ang maraming parating na kalaban at sinabing huli na para tumakbo pa sila. Mula sa kanilang base na kampo sinabi din nilang may parating na maraming halimaw sa kanila. Habang sinasabi na kung gaano karami ang mga halimaw, sinabi naman ni Sehe na maghanda silang lahat sa parating na laban. Ang grupo ay nangamba din naman dahil sa hindi na daw sapat ang kanilang mana para magtagal sa laban. Habang palapit na ang mga kalaban, sinabi naman ni Soyang na nasa 100 meters na lang ang mga ito. Habang palapit na ang mga halimaw, sila naman ay nilabanan na din ang mga ito. Mula sa kanilang base may nakita silang kakaiba na kumikilos ng sobrang bilis. Si Soyang ay agad namang ginamit ang kanyang skill upang tignan kung ano ang parating na nilalang. Hindi nagtagal ang isang banshee ay parating na papunta sa kanila. Si Sehe ay agad din namang napansin ang halimaw kaya naman naghanda na din siya para tapusin ang kalaban. Si Soyang ay pinaatras si Sehe, ngunit si Soyang ay bigla din namang inatake ng isang orc na nagawa naman siyang mapatilapon. Habang nilalabanan nila ang mga kalaban, ang isang lalaki naman ay naririnig ang reklamo ng kanyang mga kasamahan sa kabilang linya. Gamit ang kakayahan ng Banshee, ang Special Force ay nagsimulang makaramdam ng matinding panghihina ng dahil sa debuff. Mula sa kanilang kampo ay bigla na lang din may nakahanap na halimaw sa kanila, habang ang Banshee naman ay patuloy gumagawa ng sumpa para mapahina ang grupo. Si Sehe ay tuluyan ng umatake sa Banshee, na agad naman itong napansin ng dalaga. Mula sa labas ng dungsyon tuluyan ng nakalabas si Suho, makalipas ang 6 na araw na gawa niya nang maklear ang pang-87 na raid. Si Dongso ay napansin na nakalabas na si Suho, tinanong niya din na kung hindi daw ba dapat sila sumama sa ating bida. Si Jae-shik ay tinanong na kung gusto pa nga daw ba bumalik ni Dongso sa loob ng dungsyon, kaya naman sinabi niyang hindi na. Sinabi din ni Jae-shik na matulog na lang sila at magpahinga dahil kakayanin naman na daw ni Suho na maklear ang dungsyon ng mag-isa, na sinang-ayunan na lang naman ni Dongso habang iniisip na napakaastig daw talaga ng ating bida. Matapos makalabas ni Suho, tinanong niya naman sila Miso na kung pwede na nga daw ba siyang bumalik sa loob ng dungsyon. Ang direktor ay muling nakiusap na iligtas ni Suho ang Special Force.
Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na ililigtas niya sila na kung sakaling buhay pa ang grupo. Matapos maibalita ang pagpasok ni Suho sa dungeon sa huling pagkakataon, ang laban naman sa pagitan ng Banshee at ni Sehe ay muling nagpatuloy. Matapos mahiwa ni Sehe ang halimaw, ang mga kasamahan niya naman ay paisa-isa nang namamatay dahil sa tuluyan na silang naubusan ng mana. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan ang hiwalay na grupo ni Jinwoo ay tuluyan nang nahanap ang boss room. Ang kasama niya ay tinanong din naman na kung ano na ang kailangan nilang gawin. Ayon kay Jinwoo, aatras muna sila para tawagin ang kanilang ibang kasamahan upang pagtulungan ang boss na matalo. Ang isang lalaki ay napansin mula sa kanyang device na inatake ng mga kalaban ang kanilang base, ganon na din ang grupo ni Sehe na kanya namang ikinagulat. Ang grupo ay sinabing aabot sila sa grupo sa loob ng 20 minutes, ngunit si Jinwoo naman ay may napansin sa isang sulok. Mula sa ilalim ng lupa ay may nagsimulang yumanig, ito ay gumawa din ng harang sa pagitan ng grupo at ni Jinwoo. Dahil sa kakaibang nangyari ang grupo naman ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang nangyayaring ito. Hindi nagtagal na pagtanto naman nilang nagawa silang matrap sa lugar na kanilang kinalalagyan. Bigla na lang din may lumabas na mga halimaw sa ilalim ng lupa na kanila namang ikinagulat. Ang grupo ay nagulat dahil ang mga lumabas na halimaw ay isang level 6 dungeon boss ngunit isang dosena ang kanilang nasa harapan. Si Jinwoo ay nagsimula na ding mataranta at iniisip na kung ano na nga daw ba ang kanyang gagawin. Habang bumabagsak ang Banshee nang dahil sa ginawa ni Sehe, ang dalaga naman ay tuluyan na ding bumagsak nang dahil sa matinding pagod. Si Sehe ay tuluyan ng nanghina at ang mga orc naman ay pasugod na sa kanya. Dahil sa kakulangan ng stamina siya ay hindi na din kayang kumilos. Mula sa isang sulok, si Soyang ay tuluyan na ding bumagsak at nanghihina. Habang nakapalibot ang mga goblin sa kanyang paligid, si Soyang ay muling nainis at napasabing manyakol talaga ang ating bida. Si Soyang ay naaalala ang pinagsamahan nila ni Suho, nagtataka din siya na kung bakit niya gustong makita ang ating bida sa oras na ito. Ang dalaga ay napansin ang isa sa mga tree spirit ni Suho, at ang mga ito naman ay nagsimulang kumalat sa buong grupo. Ang stats ni Sehe ay mabilis nagre-recover na kanya namang ipinagtaka na kung bakit ito nangyayari. Matapos mapagtanto ni Soyang na skill ito ni Suho, ang ating bida ay mabilis namang tinapos ang mga kalaban sa paligid gamit ang kanyang pambihirang bilis. Matapos bumalik ang kanilang buong lakas ng dahil sa skill ni Suho, si Sehe naman ay muling nakaramdam ng matinding lakas at nagawang makagawa ng malakas na atake na tumapos sa mga kalaban na palapit sa kanya. Dahil sa bumalik na ang kanilang sigla ang mga grupo naman ay madali na lang tinatalo ang mga kalaban sa paligid. Sila ay bigla na lang napansin ang mga kalaban na lumilipad sa ere, hindi nagtagal bigla na lang din nasunog ang mga kalaban sa ere. Habang tumatakas ang mga kalaban mula sa ating bida, si Suho ay muli silang sinunog gamit ang kanyang fire tornado. Ang ating bida ay sinabing ubos na ang kalaban sa paligid, ngunit si Soyang naman ay bigla na lang napayakap kay Suho. Ang ating bida ay nagtaka din naman na kung ano ang ginagawa ni Blandy sa lugar na ito. Habang umiiyak tinanong din naman ng dalaga na kung paano napunta si Suho sa lugar na ito. Sila Kanor ay napansin ang ating bida at nagtaka na kung ito nga daw ba ang nagligtas sa kanila. Habang naglalakad si Sehe sa paligid siya naman ay nagtataka kung sino ang pumatay sa mga kalaban sa paligid. Hindi nagtagal napansin niya ang kanyang mga kasama na may pinapanood sa isang sulok. Matapos mapagtanto na si Suho ang tumulong sa kanila, sila naman ay nagtataka na kung bakit yumayakap si Soyang sa ating bida. Habang nagugulat si Sehe sa kanyang nakita, ang grupo naman mula sa background ay napagtantong ito na ang huling pag-raid ng Dungsyon dahil sa nagawa na ni Suho na makarating mula rito. Habang nagugulat ang grupo sa ipinapakitang landian ng dalawa, si Sehe naman ay napagtanto na din kung bakit kumikilos ng kakaiba si Soyang noon. Si Soyang ay pinipilit si Suho na bembangin siya nito. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing masyado pang mahina si Soyang para sa kanya. Si Suho ay bigla na lang din ibinato si Soyang mula sa konkreto na ipinagtaka naman ng grupo. Matapos sumalagpak ni Soyang ng malala, si Suho naman ay kinamusta ang kalagayan ng dalaga habang ipinapaalala na masyado pa itong mahina para sa kanya. Ang isang spirit ay may sinabi na kung ano kay Suho, habang sila Sehe naman ay napansin na may 6 na namatay sa kanilang grupo. Sila ay napansin na muling nabubuhay ang mga kalaban, kaya naman mukhang kailangan daw nilang mapatay na muna ang Dungsyon boss upang mapahinto ang pagkabuhay ng mga undead. Si Kanor ay tinanong na kung ano na ang kanilang gagawin. Kaya naman sinabi ni Sehe na kailangan na muna nilang puntahan ang grupo ni Jinwoo. Ang ating bida ay sinabi na wala nang nakasurvive mula sa kampo. Sinabi niya din na may 5 tao na buhay pa sa may boss room at kasalukuyang hindi maganda ang kanilang kalagayan. Si Sehe ay napagtantong grupo ni Jinwoo ang tinutukoy ni Suho,
sinabi din ng ating bida na sumunod sila sa kanya dahil kung hindi daw sila darating sa tamang oras ay malaki ang posibilidad na maubos ang grupo ni Jinwoo. Matapos tumakbo ng mabilis ni Suho, ang grupo naman ay nagulat at nagtaka na kung paano nila susundan si Suho. Si Soyang ay nagsimula na din namang tumakbo at sinabing tumakbo na sila kung ayaw nilang maiwan. Si Sehe ay agad na din namang sinabi na bilisan nilang tumakbo at sundan ang ating bida. Habang may nakaabang na mga kalaban, si Suho naman ay wala pa ring tigil sa pagtakbo pasugod sa mga halimaw. Sila Sehe ay naghanda na din sa parating na laban, ngunit ang ating bida ay ginamit ang kanyang summoning skill na nagawa namang makapagpalabas ng kanyang mga kasamahan mula sa portal. Habang nagugulat ang lahat sa ipinapakita ni Suho, si Sehe naman ay mas lalong na-inlove pa sa ating bida. Gamit ang skill ni Soyang siya naman ay muling may nakitang lumilipad na papunta sa kanila. Si Sehe ay nagtaka na kung banshee na naman nga daw ba ang dumating, ngunit sinabi naman ni Soyang na kakaibang halimaw na daw sa ngayon ang parating. Ang isang bagong kalaban ay tuluyan ng lumitaw kasama ang kanyang mga alagad, habang si Suho naman ay muling kinamusta ang muli nilang pagkikita ng Dongjun Boss. Ang grupo ay bigla na lang din nagulat matapos mapagtantong dumating na ang Undead King. Habang palapit na ang malaking grupo ng halimaw, ang grupo ni Jinwoo naman ay nataranta dahil sa puro S-class na halimaw ang kanilang makakalaban. Mula sa likod ni Jinwoo ay may nangyayaring kakaiba, agad din niyang napagtanto na skill ito ng Dongjun Boss. Siya ay pinagmasdan ang gusali at iniisip na nasa loob ang vessel ng Dongjun Boss. Habang tumitibok ang isang puso sa loob ng gusali, si Jinwoo naman ay sinabi na kailangan niya itong mawasak upang tuluyan ng matalo ang Dongjun Boss. Ang kasamahan niya ay sinabing hindi pwedeng magpatuloy si Jinwoo ng mag-isa, ngunit sinabi naman ni Jinwoo na tanging siya lamang ang makakasira sa puso ng Dongjun Boss. Sinabi niya din na sana makasurvive ang kanyang mga kasama hanggang sa masira niya na ang puso ng Dongjun Boss. Si Jinwoo ay tuluyan ng pumasok sa gusali, habang ang mga kasamahan niya naman ay sinabi na kailangan nilang gawin ang lahat para makatagal sa laban. Matapos sumugod ng dambuhalang eskeleton, ang eksena naman ay nalipat sa grupo ni Sehe na patuloy na mamangha dahil sa ipinapakitang lakas ni Suho. Habang sinusunog ni Suho ang Undead King, si Suho ay tuluyan na ding naghanda para muling gumawa ng pag-atake. Matapos niyang magpalabas ng portal sa likod ng kalaban, gumamit din naman si Suho ng Memoring Magic. Ang isang portal ay biglang naging 4, habang si Suho naman ay pinalabas na din ang kanyang wyvern. Matapos nitong lumabas sa isang portal, ito ay biglang naging 4 at kinagat ang Undead King at pinagpira-piraso ito. Habang namamangha sila sa ipinapakita ng ating bida, si Suho ay muli silang tinawag para sumunod. Si Soyang ay nagtaka dahil ang akala niya ay patay na ang Dongjun Boss, ngunit si Sehe naman ay sinabing hindi pa ito tuluyang namamatay. Habang sinusundan nila si Suho, si Jinwoo naman ay nasa loob na ng gusali na kung saan puno ng mga halimaw. Siya ay naghanda para umatake habang sinasabi na mas gusto niyang makipaglaban ng mag-isa. Si Jinwoo ay nagagawang makapatay ng ilan sa mga kalaban sa paligid, ngunit siya ay paunti-unting nahirapan na makakilos dahil sa dami ng halimaw. Habang siya ay pinagtutulungan ng napakaraming halimaw, siya naman ay bumuelo para gamitin ang kanyang skill, ngunit siya ay hindi makakilos dahil sa higpit ng pagpigil sa kanya ng maraming kalaban. Si Jinwoo ay nagsimulang mawala ng pag-asa, at ang eksena naman ay nalipat sa kanyang kagrupo. Ang grupo ay pinapatagal ang laban hanggang sa paunti-unti na lang silang nahihirapan na lumaban. Nawalan na din ng damage ang kanilang crossbow matapos nilang maubusan ng mana. Ang isang lalaki ay tuluyan ng nasira ang kanyang sandata at tuluyan na ding tumilapon. Ang kanyang mga kasama ay nag-alala, habang siya naman ay nanakit ang kanyang balikat ng dahil sa impact. Mula sa labas ng barrier ay nagsimula na ding dumating ang ibang mga kalaban. Ang isang lalaki ay sinabing magtiis lang si Dongwan dahil malapit na daw masira ni Jinwoo ang puso ng Dongjun Boss. Si Dongwan ay hindi na makakilos at tinanggap ng mamamatay na siya. Mula sa likod ng tatlong lalaki ay biglang may sumulpot na kanila namang ikinagulat. Mula sa labas ng barrier si Suho ay parating na din naman habang bumubulusok ng mabilis. Siya ay bigla na lang din nag-transform bilang baboy ramo na nagawang masira ang barrier. Ang isang lalaki ay nagtaka na kung anong ginagawa ng isang baboy ramo sa lugar na ito. Si Suho ay biglang naging oso na muling ikinagulat ng isang lalaki. Ang ating bida ay tuluyan na ding nag-transform sa orihinal niyang anyo na agad namang nakilala ng grupo. Habang tinatapos ni Suho ang mga kalaban sa paligid, ang grupo ay bigla na lang din namang nag-recover ng dahil sa skill ni Suho. Ang mga halimaw sa labas ng barrier ay tuluyan na ding nasunog, habang si Suho naman ay tinanong na kung nasaan ang isa nilang kasamahan. Matapos sabihin ng grupo na nasa loob ng gusali si Jinwoo, ang ating bida naman ay sinabing papasok siya sa gusali, habang ang grupo naman ay maghintay lang daw dito sa labas at hintayin sila Sehe.
Ang ating bida ay nagsimula kumilos ng mabilis at sinubukang basagin ang barrier. Habang napapanganga ang grupo, si Suho ay nagawa na din namang masira ang barrier. Matapos ang mabilis na pagbulusok sa loob ng gusali, si Suho naman ay ginamit ang kanyang apoy para ilawan ang paligid. Habang sinusunog ni Suho ang mga halimaw, habang paunti-unting pumapasok, siya ay bigla na lang tinawag si Carbonara na isa sa kanyang mga alaga. Ang ating bida ay tuluyan ng nag-transform at bigla na lang winasak ang paligid. Si Suho ay bigla na lang din napahinto at tuluyan nang nakita si Jinwo na nababalutan ng makapal na sapot ng gagamba. Mula sa loob ng kahon nakita niya din naman na nandito puso ng dungeon boss. Matapos mapansin na may buhay pa si Jinwo, ang ating bida naman ay napagtantong ginagamit ng Undead King ang katawan ni Jinwo upang gawin itong vessel sa muling pagkabuhay. Si Suho ay naghanda na din ng pag-atake at ito ay gumawa ng napakalakas na pagsabog. Ang ginawa ng ating bida ay sinira ang malaking parte ng gusali na agad namang napansin ng mga tauhan na nasa labas. Ang mga halimaw ay nagsimulang malusaw habang sila naman ay nagtaka na kung nasaan na ang kanilang kapitan. Mula sa isang sulok ay biglang may nangyaring pagkidlat na pagtanto din nila Soyang na tuluyan ng nagbukas ang lagusan palabas. Matapos lumabas ang countdown burst ng lagusan, ang mga tao naman sa labas ng portal ay nagsimulang magdiwang. Ang lagusan sa loob ng dungeon ay tuluyan ng lumitaw, habang ang isang lalaki naman ay nakita na din ang ating bida. Si Suho ay bitbit si Jinwo. Habang sila Soyang naman ay agad lumapit sa kanila Suho. Ang dalaga ay nagsimulang mag-alala sa kalagayan ng kanilang kapitan. Sinabi ni Suho na ayos lang si Jinwo, kaya naman simulan na daw nila ang lumabas mula sa dungeon. Habang nagdidiwang ang grupo, ang mga tao naman ay hinihintay na din ang paglabas nila Suho mula sa loob ng dungeon. Ang mga tao sa iba't ibang parte ng mundo ay nakaabang din sa paglabas ng grupo. Matapos makalabas nila Suho, sila Miso naman ay masaya silang makita, habang ang level 7 dungeon naman ay tuluyan na ding nawala matapos ang huling pag-raid ni Suho. Ang grupo ay binitbit na ang kanilang kapitan upang dalhin sa pagamutan, habang ang ating bida naman ay agad pinalibutan ng mga reporter. Si Suho ay biglang nag-transform sa kanilang harapan at tuluyan ng umalis sa lugar na ikinamangha naman nilang makita. Si Sehe ay pinuri din naman kung gaano kaastig si Suho, sinabi niya din na mukhang itinadhana sila sa isa't isa ng ating bida, na ikinagulat naman ni Soyang na marinig. Tinanong ni Sehe na kung gusto nga daw ba ni Soyang si Suho, na agad namang itinanggi ni Soyang at sinabing hindi siya magkakagusto sa ating bida. Tinanong ni Sehe na kung bakit parang tuko si Soyang kanina na yumakap kay Suho, kaya naman sinabi ni Soyang na masaya lang siya dahil sa pagligtas ni Suho sa kanila. Sinabi din ni Sehe na kung ganon ay walang masama kung aalukin nito ang ating bida para makipag-date sa kanya. Habang patuloy na i-inlove si Sehe, si Soyang naman ay nagsiselos ng palihim. Si Miso ay nasilayan ang kulitan ng dalawa at napasabi na lang na baliw daw talaga si Soyang. Matapos makita ang balita tungkol sa ginawang kamangha-mangha ni Suho, si Sungwoo naman ay biglang nagulat sa nalaman, nagtaka din siya na kung paano nga daw ba ito nagawa ng ating bida. Napatanong din siya sa kanyang sarili na kung anong skill nga daw ba ang ginamit ni Suho para ma-clear ng 2 minutes ang isang level 7 na dungeon. Matapos niyang maubusan ng load, siya naman ay nainis habang iniisip na naka-freeze ang kanyang bank account, kaya naman paubos na daw ang kanyang dalang pera. Hindi niya din daw pwedeng ibenta ang mga blood crystal sa kanyang inventory dahil sa pwede siyang mahanap ng bureau. Si Sungwoo ay nakita ang isang job application sa isang sulok, ngunit nagdalawang isip naman siyang mag-apply ng trabaho. Habang naglalakad siya ay biglang bumangga sa isang lalaki na agad naman siyang humingi na paumanhin. Ang lalaki ay patuloy nagmamayabang habang si Sungwoo naman ay nagsimulang magseryoso. Hindi nagtagal bigla lang din naman umalis ang grupo matapos itong awatin ng kanyang isang kasama. Ang grupo ay pinag-uusapan kung gaano kaastig ang ating bida. Pinag-usapan din nila kung gaano katungaw ni Sungwoo dahil sa mayabang na kahihiyan lamang daw ito sa kanilang bansa. Si Sungwoo ay bigla din namang mas nainis pa at sinabi na magandang gamitin niya ang grupo para mapa-level up ang kanyang regression stone. Ang eksena ay nalipat sa isang bata na kung saan hinahabol nito ang kanyang bola na pumunta sa gitna ng kalsada. Ang batang si Jinwo ay malapit ng masagasaan, ngunit may isang lalaki naman ang biglang tumulong para iligtas ang batang si Jinwo. Matapos mabalitaang namatay ang taong nagligtas sa kanya, si Jinwo naman ay bigla na lang nagising. Ang isang lalaki ay tinanong na kung ayos nga lang daw ba si Jinwo, ngunit ito naman ay patuloy na masakit ang ulo. Tinanong niya din ang lalaki na kung anong nangyari. Ang lalaki ay sinabing mukhang hindi naaalala ni Jinwo ang nangyari, kaya naman sinabi na din nitong iniligtas ni Suho ang grupo ni Jinwo na kanya namang ikinagulat. Ang eksena ay nalipat kanila Dongso na nagugulat sa kanilang nakita,
dahil ang dalagang si Sehe ay bigla na lang dumating at may dalang mga pagkain para sa kanyang opa daw na si Suho, na ikinagulat naman nila Dongso na marinig. Sila Junho ay sinabing tulog pa si Suho dahil sa mukhang napagod daw ito kahapon. Ang dalaga ay sinabing ibigay na lang nila ang pagkain na siya daw mismo ang nagluto, na ikinamangha naman ng dalawa. Habang paalis na si Sehe, sinabi niyang tawagin siya mamaya nila Dongso sa oras na nagising na si Suho, na agad namang nilang sinang-ayunan. Sila Dongso ay nagtaka na kung kailan pa nga daw ba naging habulin ng babae si Suho. Habang natutulog ang ating bida, sila Dongso ay napansin din naman na mukhang nagtatransform ito sa gitna ng kanyang pagtulog. Gusto daw ito gisingin ni Dongso, ngunit kinakabahan daw siya na baka bigla na lang magwala ang hayop na kafusyon nito. Si Junho ay nag-alala din naman na baka bigla na lang mag-transform si Suho bilang dragon na maaaring makasira sa gusali. Si Sehe ay bigla na lang bumalik, na kanila namang ikinagulat. Habang papunta na ang dalaga sa ating bida, bigla namang nagkaroon ng matinding liwanag sa loob ng kwarto. Si Suho ay naging pusa, na ikinatuwa namang makita ni Sehe dahil sa napaka-cute daw nito. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan biglang nagkasalubong sila Soyang at Jinwo. Kinamusta ni Soyang ang kalagayan ng binata, kaya naman sinabi nitong ayos na ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Jinwo na nandito siya para kausapin si Suho, habang si Soyang naman ay sinabing ganon din siya. Kaya naman inalok niya na din si Jinwo na sumunod na lang sa kanya. Habang hindi maipinta ang mukha nila Dongso, si Sehe naman ay ikinukuskus si Suho sa kanyang kokomelon. Tinanong ni Suho na kung bakit nandito ang dalaga. Sinabi nitong aalis na bukas ang kanilang grupo para bumalik sa kanilang guild, kaya naman nandito daw siya para makasama ang ating bida. Si Suho ay pumapalag at sinabing tumigil na si Sehe, ngunit ang dalaga naman ay tinanong na kung tatanggapin nga daw ba siya ni Suho kapag sumali siya sa kanyang guild. Na sinang-ayunan naman ni Suho dahil wala naman daw siyang dahilan para tumanggi sa dalaga. Sila Dongso ay nagulat din naman na gustong sumali ni Sehe sa kanilang guild. Si Dongso ay bigla na lang may napagtanto, ayon sa kanya malapit na ang time limit ng transformasyon na pusa ni Suho, na ipinagtaka naman ng dalawa na marinig. Sila Soyang ay dumating na din sa lugar at tinanong na kung gising na nga daw ba ang ating bida. Habang nagugulat sila Dongso, sila Soyang naman ay nagtaka sa kanilang reaksyon. Matapos ang matinding pagliwanag sa kwarto ng ating bida, ang dalawa naman ay nagulat sa kanilang nakita. Si Soyang ay na-curious sa nakita nila Dongso at agad tinignan ang nangyayari. Habang nakasubsob ang mukha ni Suho sa kokomelo ni Sehe, si Soyang ay bigla na namang nainis sa kanyang nakita. Si Sehe ay hindi makapagsalita sa nangyari, habang si Soyang naman ay naghanda para ibato ang isang bagay na agad namang tumama kay Suho. Si Dongso ay sinabing nagkukunwari pang nasaktan si Suho, ngunit gustong-gusto naman daw nito ang nangyari. Si Soyang ay bigla na lang umalis habang sinasabi na akala niya nagbago na ang ating bida. Mula sa isang sulok ay napansin ni Miso ang mga nangyayari, ngunit ito naman ay hindi na nakialam sa mga nangyayari. Si Jinwo ay nag-hello kay Suho, habang si Sehe naman ay tinanong na kung anong ginagaw ng kanyang kapitan sa lugar na ito. Tinanong ni Suho na kung anong kailangan ni Jinwo, kaya naman sinabi nitong gusto niyang magpasalamat sa ating bida. Si Suho ay sinabing walang anuman, habang si Jinwo naman ay sinabing natutunan niyang hindi naman daw pala masama ang magkaroon ng tulong sa ibang tao paminsan-minsan. Ipinangako niya din na simula ngayon ay masasagip pa siya ng maraming buhay gamit ang buhay na sinahagip ni Suho. Ang ating bida ay bigla na lang nakatulog dahil sa daming sinasabi ni Jinwo. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan may isang babae na naglalakad paakyat ng hagdan. Ang isang lalaki ay tila sinusundan ang dalaga, na agad naman nitong napansin. Matapos iset ang password at isarado ang pintuan, ang dalaga naman ay nag-abang sa mangyayari. Siya ay bigla na lang din nagulat matapos tawagin ang kanyang pangalan, dahil ang isang lalaki ay tuluyan nang nakapasok sa kanyang apartment. Ang dalaga ay nainis at tinanong na kung sino nga daw ba ang mga taong sumusunod sa kanya. Habang nagpapakilala ang lalaki na isang taga-Awakener Bureau Criminal Task Force, sinabi niya din naman na binaril na noon ang dalaga sa ulo, kaya naman tinanong niya ang dalaga na kung bakit buhay pa rin daw ito ngayon. Ang babae ay biglang namula ang mata at sinabi napakadaldal ng lalaki. Ang lalaki ay bigla din namang naglabas ng baril at sinabing huwag gagalaw ang babae dahil sa babarilin niya daw ito. Ang baril ng isang lalaki sa labas ay biglang nakalas sa maraming piraso at tuluyan ng nasira. Ito ay bigla na lang din pumasok sa loob ng kwarto habang tinatawag ang kanyang boss. Ang lalaki ay bigla na lang din nagulat dahil ang kanyang boss ay tuluyan ng namatay na kagagawa ng babae na tuluyan ng nagbago ng anyo. Ang eksena ay nalipat sa kung saan sa teritoryo ni Suho, si Izu ay kausap din naman ang kanyang asawa. Habang pinag-uusapan nila ang matagumpay nilang pag-clear sa isang level 7 dungeon, sinabi din ng direktor na huwag na silang pumunta sa Amerika dahil sa mas ligtas daw na tumira sa teritoryo ni Suho.
Habang nagpapaalam na si Izu sa kanyang asawa si Miso naman ay narinig ang usapan ng dalawa, bigla na lang din nagulat ang direktor matapos nitong makita si Miso. Ayon sa dalaga ipinadala niya na ang grupo ni Jinwoo sa isang level 6 na dungeon. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang napakadelikadong mundo at kung gaano nakakapagod ang iligtas ang kanilang bansa, si Miso ay sinabi namang may ire-report ang kanilang mga kasamahan. Ang general manager ng Buryu ay mukhang pagod na ipinagtaka naman ni Izu kung bakit ganito ang itsura nito. Ayon kay Kim may seryoso daw silang problema, kaya naman kailangan daw agad nilang bumalik sa Buryu. Mula sa Australia ay nagkaroon ng level 7 dungeon break, kaya naman ang mga tao ay nagsimula ng umalis sa kanilang bansa gamit ang kani-kanilang bangka. Mula sa Brazil ay nagkaroon din ng maraming level 6 dungeon break at umalis na din gamit ang kanilang sasakyan na pangkaragatan. Ang direktor ay na-stress din naman dahil sa mukhang hindi daw alam ng mga taong lumikas kung gaano kadelikado sa karagatan. Mula sa Russia ay nagkaroon din ng malaking grupo ng mga halimaw na nanggaling sa Moscow kaya naman may posibilidad daw na gumamit sila ng nuclear weapon. Si Izu ay nagulat din naman at napatanong na kung hindi na nga daw ba kaya ng Russia na tapusin ang mga halimaw nang hindi gumagamit ng nuclear. Habang pinag-uusapan nila ang nangyayari, sila naman ay napansin na may posibilidad na pumunta sa kanila ang grupo ng mga halimaw sa oras na ginamitan ng Russia ng nukleyar ang mga halimaw para mapaatras at pumunta sa kanilang direksyon. Habang pinag-uusapan nila ang mga plano para pigilan ang mga halimaw, tinanong din naman ni Izu na kamusta na ang pag-clear nila sa mga dungsyon. Mula sa balita ay malalaman na sobrang dami ng lumilitaw na dungsyon sa Korea. Sa isang araw pa lang ay may lumitaw na daw agad na 6 na level 6 dungsyon. Kaya naman nagkukulang na daw ang kanilang puwersa ng mga awakener para i-clear ang mga dungsyon. Habang stress na ang direktor dahil sa mga nangyayari. Ang isang lalaki naman ay sinabi din ang tungkol sa murderer na sinundan ng kanilang mga kasama na bigla ding namatay. Si Izu ay muling nagulat sa nangyari at tinanong na kung awakener nga din daw ba ang killer. Ayon sa report nalaman nilang isa itong vampira dahil sa 3 beses na daw itong namamatay at muling nabubuhay na muli namang ikinagulat ni Izu na malaman. Habang sinasabi ang mga problema na meron sila, ang direktor ay nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Sinabi niya din na babalik na siya sa Bureau bukas matapos ang pagdisband ng binuong Special Force. Kinabukasan habang paalis na ang grupo ng direktor, ang grupo naman ni Sehe ay tuluyan na ding umalis. Habang nagpapaalam sila sa isa't isa, tinanong naman ni Miso na kung babalik na nga din daw ba si Soyang sa detection team. Ang dalaga ay sinabi din naman na ipadala siya ni Miso sa pinakadelikadong lugar na ipinagtaka naman ni Miso na kung bakit. Habang seryoso lang si Soyang, iniisip niya naman na kailangan niyang lumakas agad upang mabembang na siya ni Suho. Habang pinagmamasdan ni Miso si Soyang, ang eksena naman ay nalipat noong nag-iinuman ang 3 dalaga. Habang pinag-uusapan ng 2 dalaga si Suho, sinabi naman ni Soyang na malakas ang ating bida at may pakiramdam daw siyang kailangan niya itong mapantayan sa paglakas. Si Miso ay tuluyan na ding sinabi na ipapadala niya na si Soyang upang makapagpalakas pa ito. Mula sa balita ang Russia ay tuluyan ng ginamit ang kanilang nuclear bomb para itaboy ang mga halimaw. Dahil sa pagtaboy ng mga halimaw, sinabi naman ng direktor na oras na para higpitan nila ang kanilang depensa sa Seoul. Habang sila ay nagsasagawa ng plano para pigilan ang mga halimaw, ang isang lalaki naman ay nagsimulang magreklamo dahil sa wala daw ginagawa sa ngayon ang Suho Guild para maklear ang mga dungsyon sa paligid ng Seoul na ikinainis naman ni Izu. Mula sa ibang lugar, si Miso at si Suika naman ay relax lang na nagpapainit ng kanilang katawan. Si Miso ay bigla na lang din nakatanggap ng tawag sa direktor. Habang sila Suho naman ay nakatambay mula sa kanyang teritoryo. Tinanong ni Suho na kung sapat na nga daw ba ang kanyang ginawa na ipinagtaka naman ni Dongso. Ayon kay Suho kailangan niya daw mapalakas ang depensa ng kanyang teritoryo upang makaalis siya mula rito nang hindi nag-aalala. Sinabi ng ating bida na A-rank na si Dongso na kanya namang sinang-ayunan at sinabing hindi pa din siya makapaniwala sa bilis ng kanyang pag-level up. Habang patuloy nag-uusap ang dalawa, nalaman din naman natin na kasalukuyang nagte-training ng mag-isa si Myung-jin para mas magpalakas pa. Habang pinag-uusapan nila kung paano mapapalakas ang depensa ng kanilang base, sinabi naman ni Dongso na kung bakit hindi sila gumawa ng ilog na nakapalibot sa buong teritoryo. Si Suho ay nagtaka na kung paano nila ito gagawin, kaya naman ipinaliwanag ni Dongso na pwede silang kumuha ng tubig mula sa Jongrang River. Sinabi din ni Dongso na pwede silang maglagay ng mga buwaya sa palibot ng tubig bilang dagdag na depensa. Ang ating bida ay natuwa sa plano at tinanong na kung may mga buwaya nga daw ba sa DMC, ngunit sinabi naman ni Dongso na wala. Si Suho ay nadismaya at inalok si Dongso na pumunta sa DMC para mag-tame ng ibang hayop.
Si Dongso ay may nakita sa balita at sinabing mukhang wala silang oras para mag-tame ng mga hayop na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Dongso, nasa panganib daw ang Seoul ngayon dahil sa dami ng lumilitaw na level 6 Dongchon sa paligid. Ang ating bida ay bigla din namang nagtaka na kung bakit kailangan niya pumunta sa hunting grounds ng ibang tao. Ang isang sasakyan ay biglang dumating na ipinagtaka ni Suho, kaya naman sinabi ni Dongso na sasakyan ito ni Miso. Ang dalaga ay sinabing may request ang bureau kay Suho para makipagtulungan sa kanila, ngunit si Suho ay agad namang tumanggi at hindi na pinatapos magsalita si Miso. Habang nagpapaliwanag si Miso, may bigla namang pagsabog na nangyari sa hindi kalayuan. Ang grupo ay nagulat at napagtantong planta ng blood crystal ang sumabog. Si Dongso ay bigla din namang kinabahan sa pag-aakalang inaatake sila ni Sungwoo. Habang nasusunog ang lugar, sila Junho naman ay hindi alam ang gagawin dahil sa lakas ng apoy. Sila Jae-shik ay biglang dumating at tinanong na kung anong nangyari. Ayon kay Junho, mukhang may generator daw na sumabog sa loob, na ipinag-alala naman ni Jae-shik dahil maaari daw na magkaroon pa ng pangalawang pagsabog. Ang spirit ni Suho ay nagsimulang kumalat habang siya naman ay tuluyan na ding dumating sa lugar. Gamit ang kanyang skill na water vortex, ito ay nagsimulang pumalibot sa buong gusali. Habang nahuhulog ang mga taong sinasagip ni Suho mula sa gusali, siya naman ay biglang pinalabas ang kanyang wyvern. Ang portal ay biglang lumitaw kasama na din ang dambuhalang wyvern na ikinagulat naman ng mga tao sa paligid. Gamit ang pakpak ng wyvern, nagawa nitong masalo ang mga tao, habang ang natitira naman ay sinabuyan ni Suho ng tubig upang mabawasan ang momentum ng kanilang pagbagsak. Matapos mailigtas ang mga natrap na trabahador, ang mga ambulansya at bombero naman ay tuluyan ng dumating. Sila Miso ay dumating at tinanong kung anong nangyari. Kaya naman muling sinabi ni Junho na hinihinala nilang may sumabog na generator sa loob ng planta. Mula sa isang sulok, sinabi ni Suho na gusto niyang gumawa ng ilog na nakapalibot sa kanyang teritoryo, na ipinagtaka naman ni Junho. Habang ipinapaliwanag ni Dongso ang plano ni Suho, si Junho naman ay nagsimulang mamangha sa plano, ngunit sinabi niya namang kasalukuyan silang walang budget dahil sa malaking project na gustong gawin ni Suho. Ang ating bida ay nagtaka tungkol sa budget. Kaya naman ipinaliwanag ni Junho na kung gaano kalaki ang kanilang magagastos sa dami ng kanilang ipinapatayo sa teritoryo. Ang ating bida ay sinabing aalis siya para kumuha ng pera, ngunit sinabi naman ni Junho na hindi sapat ang basta pag-clear lamang ng mga Dongchon para sa mga blood crystals. Si Miso ay biglang nagsalita at sinabing may alam siyang treasure Dongchon na ipinagtaka naman ng grupo. Ayon kay Miso, may isang level 4 Dongchon sa Gwangju na magdudongchon break na sa loob ng 12 days. Kada isang oras ay may lumilitaw daw dito na mamahaling item, at ang mga halimaw na scorpion dito ay naglalaman daw ng 4 hanggang sa 5 blood crystal. Si Dongso ay nagulat din naman dahil sa hinihinala daw na kada 100 taon lang daw lumilitaw ang treasure Dongchon na ito, na ikinatuwa na lang naman ni Suho dahil mukhang masaya daw ito. Sila Suho ay nagtaka na kung paano sila papasok sa Dongchon dahil sa wala naman daw silang entrance ticket para pumasok. Si Miso ay sinabi din naman na ito daw ang kanyang balak sabihin kanina dahil ang Goryo Guild na namamahala sa portal ay humingi ng request para i-clear ng Suho Guild ang Dongchon na ito. Sinabi din ng dalaga na nagkukulang daw sa combat team power ang guild, kaya naman ipinauubaya na daw nila ito sa Suho Guild. Habang nagugulat si Dongso sa balita, sinabi din ni Miso na may 50 years of experience na kumpanya ng Goryo Guild sa paggawa ng mga ilog. Kung sakaling tanggapin nila ang request mula sa Goryo Guild ay makakatanggap ang Suho Guild ng 50% discount pagdating sa konstruksyon ng ilog na balak ipagawa ni Suho. Si Jae-shik ay masaya din namang inalok na sila para agad nang pumasok sa Dongchon upang masubukan daw kung gaano na siya kalakas. Si Myungjin ay biglang dumating at sinabing magandang idea ang sinabi ni Jae-shik. Si Junho ay natuwa sa idea at sinabing pumunta na sila sa Dongchon. Si Miso ay sinabing siya na ang bahala magbantay sa konstruksyon sa paligid habang wala ang grupo ni Suho na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabing umalis na sila. Mula sa balita, ang ating bida ay tuluyan ng pumasok sa Dongchon kasama ang grupo nito. Gamit ang mas pinalakas na skill ni Junho, siya ay nagawang mapatay ang maraming kalaban sa isang tira lang. Gamit ang mabilis na swordsmanship, si Jae-shik ay mabilis din tinapos ang mga kalaban sa paligid. Si Dongso ay nagkaroon na din ng 2 crossbow, ngunit gamit ang kanyang isa pang skill, ay nagagawa niyang mapalaki ang kanyang crossbow na mas epektibong makapatay ng mas malakas na kalaban. Dahil sa matinding pagsasanay, si Myungjin ay nagawa din namang matapos ang maraming kalaban gamit ang kanyang mga pambihirang skill. Ginamit niya din ang kanyang bagong skill na King of Nirvana, na may kakayahan para makapagsummon ng mga zombie. Hindi nagtagal sila ay kinuha na din ang mga blood crystal kung saan natuwa si Suho dahil sa dami ng nakukuha niyang blood crystal sa isang halimaw lamang.
Mula sa labas ng teritoryo ni Suho ay may nangyayari din namang pagsabog, at ito ay dahil sa bagong proyekto na ipinapagawa ni Suho na paggawa ng ilog sa paligid ng teritoryo. Mula sa ibang lugar kung saan nagbabantay ang mga sundalo, sila ay nakarinig ng kakaibang ingay mula sa hindi kalayuan. Habang hinihintay nila ang kung anumang parating, ang kasamahan naman nila ay nagpakawala ng flare sa paligid. Dahil sa matinding liwanag sila ay nakita na din ang napakaraming halimaw na papunta sa kanila. Mula sa isang kampo, ang isang sundalo naman ay sinabi na mukhang naubos na ang kanilang kasamahan na nasa Duchon, na ikinagulat naman ng mga commander dahil kakaumpisa pa lang daw ng laban nang mag-report ang mga ito kanina. Habang nagpaplano sila na kung paano nila pipigilan ang napakaraming halimaw, sinabi naman ng iba na umatras na lang sila at pumunta na sa ibang bansa. Ang general ay sinabi din naman na kailangan niyang makausap ang direktor ng bureau. Ang eksena ay nalipat sa control room ng Dongjon na kung saan pumasok sila Suho. Ang operator ay nagtaka sa mga lalaki, kaya naman nagpakilala sila na nanggaling sa Awakener Bureau at tinanong na kung kailan makakalabas si Suho sa loob ng Dongjon. Ayon sa lalaki, 4 na araw pa dahil gusto daw nila Suho na sulitin ang oras para makakuha ng maraming blood crystal bago mag-Dongjon break. Ang eksena ay nalipat sa bureau na kung saan nagulat si Izu matapos malaman na 4 na araw pa bago makalabas ang ating bida mula sa Dongjon. Dahil sa parating na panganib sa kanila dahil sa napakaraming bilang ng halimaw, na-stress namang sinabi ng direktor na mamamatay na ang mga kasamahan ni Suho sa kanyang teritoryo bago pa makabalik ang ating bida sa labas ng Dongjon. Hindi nagtagal may mga bumabagsak ng bulalakaw sa Korea. Habang pinapanood ng mga politiko ang nangyayari gamit ang drone na nasa paligid, napansin din naman nila kung gaano kalakas ang pagbagsak ng bulalakaw. Sila ay hindi din makapaniwala na kagagawa ng isang halimaw ang pagbagsak ng bulalakaw na ito. Nagtaka din sila na kung anong halimaw nga daw ba ang may kakayahan na gumawa ng ganitong magic. Mula sa ibang lugar nagkaroon din naman ng napakaraming halimaw ang lumitaw. Mula sa isang sulok ay may nakita din silang nilalang. Noong una ay inakala nilang tao ang nilalang na ito, ngunit sila ay nagulat matapos nitong magbagong anyo. Napagtanto din nilang vampira daw ang halimaw na ito. Mula sa tagong lugar ng Korea na pag-alaman nilang nagkaroon ng level 7 na Dongjon break, naghinala din sila na malamang vampire Dongjon ito. Ang presidente ay nagtaka din naman na kung paano nila mapapatay ang mga nilalang na ito. Ang isang lalaki ay sinabi na mamamatay lamang ang mga nilalang na ito gamit ang mana attacks mula sa mga Awakener, habang ang isa naman ay nabalitaan mula sa England na pwedeng mamatay mula sa silver bullet ang mga vampira. Ang mga politiko ay pinagpatuloy ang mahabang usapan kung paano papatayin ang mga vampira, hanggang sa nalipat na lang ang eksena sa reporter kung saan sinabing nagkaroon na ng martial law sa buong Seoul. Dahil sa delikadong sitwasyon ng mga tao sila naman ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kanilang kaligtasan. Ang eksena ay nalipat sa teritoryo ng ating bida, kung saan patuloy binabantayan ni Miso ang konstruksyon sa paligid. Ang direktor ay sinabi din naman kay Miso na umalis na ito sa lugar kung ayaw pa nitong mamatay, na ipinagtaka naman ng dalaga. Ang direktor ay sinabing hindi magtatagal ay mapupuno na ng mga halimaw sa lugar ni Suho, kaya naman binalaan niya si Miso na agad nang umalis sa lugar. Matapos maintindihan ni Miso ang mga nangyayari, ang mga tao naman ay sinabihan na ding umalis mula sa lugar dahil sa matinding panganib na parating sa kanila. Habang may inaayos na kung ano ang matandang si Suika, ang isang sundalo naman ay nagawang makita si Suika. Agad din itong sinabi na nahanap niya na ang matanda, kaya naman agad pumunta si Miso kay Suika. Habang nagtataka ang matanda, ipinaliwanag naman ni Miso ang mga nangyayari. Habang palabas ang mga Awakener matapos nilang mag-raid, sila naman ay nagtaka na kung bakit sila chine-check ng mga sundalo. Nalaman din nila na habang nasa loob sila ng Dongjon ay nagkaroon ng martial law sa buong Seoul. Habang pinag-uusapan ng mga kalalakihan ang nangyayaring panganib na parating sa kanilang lugar. Si Soyang naman ay nasa isang sulok at tinawag na din ng kanyang mga kasama. Pinatahimik sila ni Soyang na kanila namang ipinagtaka. Habang patuloy chine-check ng mga sundalo ang mga taong pumapasok, ang isang babaeng madungis naman ay dumating. Habang nagmamasid lang si Soyang sa paligid, ang checker naman ng sundalo ay nagsimulang mag-beep ng malakas. Ang sundalo ay mabilis binunot ang kanyang baril, ngunit mas mabilis ang vampira na agad siyang kinagat. Habang nagugulat ang mga tao sa paligid, ang isang kasamahan naman ni Soyang ay nagawang ma-headshot ang vampira. Bigla na lang din nawala ang nilalang na kanila namang ipinagtaka. Habang may nangyayaring kakaiba sa taong nakagat, si Soyang ay bigla namang hiniwa ang maitim na aura na nagawa namang mahiwa ang vampira. Habang naglalaho ang nilalang, mabilis na din namang sinunog ito ng mga sundalo. Ang mga tao ay nagtaka na kung sino ang babaeng tumapos sa vampira, ngunit hindi nagtagal ay nakilala din naman nila ito na si Soyang na mula sa bureau.
Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan ipinapaliwanag ng ex-boyfriend ni Soyang kung ano ang mga nagagawa ng kanyang espada. Sinabi din ng lalaki na Soul Slayer ang tawag sa espadang ito, kumakanta din daw ang espadang ito kapag nakadetect ng kaluluwa mula sa kabilang mundo. Tinanong ni Soyang na kung may kakayahan nga daw ba ang espadang ito na pumatay ng mga multo, na sinang-ayunan naman ng lalaki. Mukha lang din daw itong Japanese sword, ngunit isang Korean daw ang gumawa ng espadang ito na nagngangalang Sun Piljang, na isang returnee mula sa planetang Hades. Matapos siyang tawagin ng kanyang mga kasamahan, sinabi naman ni Soyang na magbantay ng mabuti ang kanyang mga kasamahan, na agad naman nilang sinang-ayunan. Tinanong ni Soyang ang nasa entrance kung nakapasok na ang mga taga-suhulan na ipinagtaka naman ng lalaki. Tinanong din ang sundalo ang mga pangalan ng hinahanap ni Soyang kaya naman sinabi niya ang pangalan ni Miso at Suika. Matapos sabihin na hindi niya makita sa listahan ang mga pangalan, ang dalaga naman ay kinuha ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan si Miso. Habang paalis na ang mga tao mula sa suhulan, si Miso naman ay kinukulit si Suika na umalis na sa lugar, ngunit ayaw nitong umalis dahil sa wala pa si Gunho at ang magkapatid na Park. Ang mga sundalo ay dumating at sinabing nakaalis na ang lahat ng trabahador, ngunit hindi pa rin nila mahanap si Gunho. Si Suika ay sinabi naman na malamang na sa Beast Farm na naman ang makulit na bata. Habang stress na si Miso dahil sa mga nangyayari, ang isang sundalo naman ay may napansin na kakaiba sa kalangitan. Habang sila ay nagugulat sa nakikita, napatanong naman sila na kung mga uwak nga daw ba ang mga lumilipad sa himapawid. Hindi nagtagal na pagtanto na din naman nila na paniki ang mga ito na papunta sa kanila. Agad pinasarado ni Miso ang mga bintana na agad namang sinunod ng mga tauhan. Habang pinipilit ng mga paniki na makapasok, sila naman ay nagtaka na kung bakit may paniki na lumilipad habang tirik ang araw. Ang bintana ay paunti-unting nabasag hanggang sa bigla na lang may tumilapon na kotse sa kwarto. Matapos makasurvive nila Miso sa nangyari, ang matanda naman ay nagsimula muling sumakit ang kanyang likod. Ang mga kalalakihan ay nagulat matapos may makitang nilalang na palapit sa kanila. Si Miso ay mabilis na umatake, habang ang mga pangit naman ay nagsimula na ding kumilos. Matapos niyang ibato ang mga bola na enerhiya, ang mga vampira naman ay nagawang matamaan. Si Miso ay pinatakbo na din ang grupo at sinabing pumunta sila sa Beast Farm. Habang tumatakbo ang grupo, ang mga vampira naman ay biglang nabuhay at nag-regenerate habang sinasabi na mukhang masarap kainin si Miso, na kanya namang ipinagtaka. Ang isang suntok ay mabilis na tumama kay Miso, na ikinagulat naman nila Suika na makita. Matapos bumagsak ni Miso, ang mga vampira naman ay sinabing oras na para kumain. Ang dalawa ay nagsimula ng gapangin ang dalaga. Ngunit ang isa naman ay sinabing pagkain niya si Miso dahil siya daw ang nakahuli sa dalaga. Si Suika ay bigla na lang sumulpot at hinampas ng frying pan ang kalaban. Habang nagugulat ang mga kalalakihan sa ginawa ng matanda, ang vampira naman ay bigla na lang sinampal si Suika at sinabing masyadong matapang ang mabahong matanda. Si Miso ay wala pa ring malay habang ang dalawa naman ay naghanda na para kainin siya. Ang isang vampira ay biglang sinipa ang dalawa niyang kasama at muling sinabi na pagkain niya ang dalaga dahil siya ang nagawang makahuli kay Miso. Habang hindi alam ng grupo ang kanilang gagawin, ang tatlong vampira naman ay nagpatuloy sa pagtatalo. Habang kinakabahan ang grupo sa nangyayari, ang isang vampira naman ay tuluyan ng kakainin si Miso na ikinainis naman ng dalawa niyang kasamahan. Ang tatlong kupal ay napasulyap sa isang sulok dahil si Soyang ay bigla na lang dumating na agad namang napansin ng grupo. Ang dalawang vampira ay mabilis na hiwa sa kanilang ulo. Ang isa ay malapit na ding mahiwa, ngunit bigla na lang naging paniki ang vampira. Ang dalawang vampira ay mabilis na nasunog, habang ang isa naman ay tuluyan ng naging paniki ang buong katawan. Si Soyang ay sinabi din na tumakbo na ang grupo kasama si Miso at pumunta sa Beast Farm. Habang tumatakbo ang grupo sila naman ay hinabol ng maraming paniki na nagawang humarang sa kanilang pupuntahan. Ang kupal ay nagsimula muling mabuo habang sinasabi na ibaba nila ang kanyang pagkain. Habang nagugulat sila Suika, si Soyang naman ay naghanda para sumugod, ngunit bigla na lang may lumitaw na mga vampira na pumaligid sa kanya. Ang apat na pangit ay sinabing nakakita sila ng masarap na pagkain, ngunit sila naman ay mabilis lang na hiniwa ni Miso. Habang pasugod na ang isang kupal sa grupo, si Bekko naman ay biglang lumitaw at kinagat ang nilalang. Habang nasusunog ang kupal, ang grupo naman ay masayang makita ang pagdating ni Bekko. Ang iba pang lobo ay nagsimulang dumating, habang si Soyang naman ay patuloy pinapatay ang mga natitirang kalaban. Ang mga paniki ay muling dumating, agad din binalaan ng grupo na may parating na kalaban sa likod ni Soyang na kanya namang ikinagulat na makita. Gamit ang kanyang defensive bomb, ang grupo ng kalaban ay kanyang pinasabog. Mula sa kanyang likod ay may lumitaw, habang sa nagawa na siyang mapaligiran ng mga ito. Ang isang vampira ay handa ng kumagat dahil sa ngayon lang daw siya makakatikim ng dalagang virgin,
Ngunit ito naman ay mabilis na hiwa sa mukha, na ikinagulat naman ni Soyang, dahil ang ating bida ay tuluyan ng dumating. Ang grupo ay natuwa sa pagdating ni Suho, habang ang ating bida naman ay mabilis na ding kumilos at sinunog ang mga vampira sa paligid. Si Suho ay nainis at nagtaka na kung ano ang mga nilalang na sumugod sa kanyang teritoryo. Si Soyang ay bigla na lang nabalutan ng maitim na bagay na ipinag-alala naman ng mga kalalakihan. Matapos ang nangyaring pagsabog, ang ating bida naman ay nagtaka sa kanyang nakita, dahil ang isang nilalang ay bigla na lang nagawang madakip si Soyang. Mula sa sistem ni Suho nalaman niyang reyna ng mga vampira ang kanyang kaharap, nagtaka din siya na kung bakit nanggugulo ito sa kanyang teritoryo. Ang reyna ay sinabing teritoryo niya na ang lugar na ito simula ngayon, na ipinagtaka naman ng ating bida. Ang vampira ay sinabi din na namatay ang kanyang mga kasamahan, kaya naman magiging kapalit daw ito ng buhay ni Soyang. Si Suho ay napangiti na lang at sinabing tatapusin niya na agad ang kalaban. Matapos ang atake na ginawa ni Suho, ang mukha naman ng kalaban ay nagsimulang mabita. Bigla na lang din sumugod si Suho matapos makasurvive ng vampira sa kanyang ginawa. Matapos mabalutan ng maitim na aura ang kalaban, ang vampira ay nagsimulang kabahan. Ang vampira ay tila naging usok na ipinagtaka naman ni Suho. Ang usok ay nagsimulang tumakas ngunit ito naman ay pinasunsan ni Suho gamit ang kanyang fire spirit. Dahil sa nababalutan ng fire spirit ang paligid, may bigla namang nangyari na pagsabog sa lugar na nagawang masunog ang vampira. Habang pabagsak na ang Vampire Queen, ito ay gumulong habang hawak pa rin si Soyang. Ang spirit ni Suho ay kinakausap siya hanggang sa tumakbo na lang ito ng napakabilis sa paligid. Hindi nagtagal siya ay nagawa na din namang makarating kung nasaan ang dalawa. Agad niyang ginamit ang kanyang status window at nakita namang maayos lang si Soyang. Habang nababalutan ng kakaibang aura ang kalaban, siya naman ay nakasiguradong sariwa daw talaga ang dalagang ito dahil sa napakabilis gumaling ng kanyang mga pinsala. Si Suho ay natuwa at naghanda para umatake habang sinasabi na malakas ang kanyang kalaban. Ang vampira ay nagbanta naman kay Suho na huwag itong kikilos ng masama kung ayaw nitong mamatay si Soyang. Ang ating bida ay natigilan, sinabi niya din na napakalakas ng Vampire Queen, ngunit bakit daw ito gumagamit ng hostage? Ang vampira ay bigla namang nagpakilala bilang si Chetos ang huling prinsesa ng Vampire Kingdom. Si Suho ay nagtaka dahil hindi naman daw nito tinanong ang pangalan ng vampira. Ang reyna ng mga vampira ay nainis at sinabing wala pang nakagasgas sa kanyang katawan sa loob ng 10,000 taon. Si Suho ay nagulat sa impormasyon dahil sa mas matanda pa daw pala ang nilalang na ito sa kanya. Tinanong din ni Suho na kung alam nga daw ba nito ang mundo ng Animal Kingdom na agad namang sinabing hindi ng vampira. Mula sa nakaraang 2,000 taon may mga kasamahan daw siyang nasa Earth at sinabing ang lugar na ito ay mga taong naglalakad lamang daw para kanilang maging pagkain. Nagtaka din ang vampira na kung paano siya nasaktan ni Suho nang hindi nasasaktan si Soyang sa mga atake nito. Ayon kay Suho marunong manghusga ang kanyang skill kung sino ang kalaban, namangha din si Suho dahil sa nagawang makasurvive ng vampira matapos ang ginawa niyang mga pag-atake gamit ang kanyang mga spirits. Ang vampira ay biglang nagulat sa skill na mayroon si Suho, habang ang ating bida naman ay sinabing bitawan na nito si Soyang at maglaban na lang sila ng one-on-one. Tinanong ng vampira na kung sino nga daw ba talaga ang ating bida, si Suho ay nagpakilala din naman at sinabing siya ang King of Animals. Si Chetos ay natawa na lang naman at sinabing hindi na importante kung sino si Suho. Ang ating bida ay nagtaka na kung bakit tinanong pa ni Chetos ang kanyang pangalan. Ang vampira ay muling sinabi na kahit sino pa si Suho ay tatapusin niya ito at kukunin ang kanyang teritoryo. Na hindi naman nagustuhang marinig ng ating bida. Si Chetos ay ginising si Soyang at tinawag ito na kanyang anak, na agad namang minulat ang kanyang mga mata. Si Suho ay nagtaka na kung anak nga daw ba talaga ng vampira si Soyang. Si Chetos ay nainis sa mga walang kwentang tanong ni Suho, habang si Soyang naman ay tila kontrolado. Si Suho ay nagtaka dahil mula sa kanyang system ay walang lumalabas na status ni Soyang. Ang vampira ay inutusan si Soyang na tapusin si Suho, kaya naman agad na din itong naghanda para umatake. Matapos mapansin ang kapugian ni Suho, si Soyang naman ay biglang nagising at nakawala sa pagkontrol. Matapos makita ang status window ni Soyang, natuwa naman si Suho dahil sa muli na daw natauhan si Soyang. Habang patuloy inuutusan ni Chetos si Soyang, ang dalaga naman ay biglang napalingon sa vampira habang nagtataka kung anong pinagsasabi nito. Bigla na lang din inatake ni Soyang ang nilalang, na nagawa namang matanggal ang ulo ng vampira habang nagtataka sa nangyari. Tinanong ni Suho na kung ayos nga lang daw ba si Blandy, na ipinagtaka naman ni Soyang kung bakit hindi siya magiging maayos. Hindi nagtagal si Chetos ay nalaman naman na Sword God Artifact daw ang sandata ni Soyang, na ipinagtaka naman ni Soyang na kung ano ang pinagsasabi ng vampira. Habang paunti-unting naglalaho si Chetos, sinabi naman nitong isasama niya sila sa hukay.
Dahil sa napakadaldal ng ulo, sinipa naman ito ni Soyang para manahimik. Si Suho ay may napansin dahil ang nasusunog na katawan ni Chetos ay biglang kumilos. Ang ating bida ay napatingala at napansin ang isang bulalakaw na papunta sa kanila. Si Soyang ay nataranta din naman na kung ano na ang kanilang gagawin. Habang naglalaho, sinabi din naman ni Chetos na ito palang ang umpisa ng katapusan dahil sigurado daw na sasakupin ng kanyang mga tauhan ang mundong ito. Habang mabilis na bumubulusok ang bulalakaw, ang ating bida naman ay nagsimulang mag-transform. Bago pa matamaan ang ating bida, siya ay nagsimulang pigilan ang bulalakaw. Gamit ang matindi niyang puwersa siya ay nagawang madurog ang bulalakaw, na ikinagulat naman ni Soyang at Chetos na makita. Ang ating bida ay agad na ding bumalik sa dati niyang anyo at biglang ginamit ang kanyang tornado. Ang mga bitak ng bato ay nagawa niyang matipon, na nagawa niya namang mapatalsik sa malayo hanggang sa marating nito ang kalawakan at nagawa pang masira ang isang satellite. Mula sa headquarters ng Japan sila ay nagulat naman na malaman na bigla na lang nasira ang kanilang combat satellite. Matapos ang ginawa ni Suho na ibalik ang bulalakaw sa outer space, ang ating bida naman ay napansin na para bang may sumabog sa kalawakan. Si Soyang ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Chetos ay nainis at hindi din makapaniwala dahil sa mukhang may divine power daw ang ating bida. Ang Vampire Queen ay muling tinusok ni Soyang na tuluyan naman ng tumapos sa kanya. Sinabi din ni Soyang na ngayon niya lang alam na madaldal daw pala ang mga vampira. Tinanong ni Suho na kung ayos nga lang daw ba ang dalaga, na kanya namang ipinagtaka kung bakit ito natanong ni Suho dahil sa hindi naman daw siya mukhang injured. Si Suho ay sinabing matigas daw talaga ang ulo ni Soyang kaya naman siguradong ayos lang daw ito, na ikinainis naman ng dalaga at tinanong na kung gusto niya daw ba silang maglaban. Si Suho ay nagpasalamat kay Soyang dahil sa pagsagip nito ng kanyang pamilya. Ang dalaga ay sinabi naman na maliit na bagay lang ito para sa kanya. Hindi nagtagal bigla na lang dumating sila Junho. Namangha din sila matapos nilang makita ang pinalipad ni Suho kanina sa kalawakan. Ayon sa kanila nag-alala sila matapos nilang malaman na nadakip si Soyang ngunit mabuti na lang at ligtas na daw ito. Si Soyang ay nagtaka at tinanong na kung sino ang dumakip sa kanya. Sila Dongso ay natigilan matapos malaman na walang maalala si Soyang. Sinabi na lang din ni Junho na ang mahalaga ay ligtas na si Soyang. Tinanong ni Suho na kung kamusta na ang kalagayan ng iba, kaya naman sinabi ni Junho na maayos na ang lahat at sinabing nasa medical center na ang mga napinsala. Si Dongso ay sinabi din naman na may utos na kailangan na nilang umalis dito dahil sa napakaraming halimaw na patungo sa lugar na ito. Sinabi din ni Junho na kailangan na daw nilang umalis dahil ayon kay Miso magkakaroon daw ng malawakang pambobomba sa lugar na ito mamaya para tapusin ang mga halimaw na ipinagtaka naman ni Suho. Si Soyang ay biglang napalingon at ginamit ang kanyang clairvoyance. Si Suho ay nakiramdam din naman sa lupa at naramdaman ang matinding pagyanig sa lupa. Habang tumatakbo ang mga halimaw, si Soyang naman ay sinabing nasa mahigit 1,000,000 ang mga halimaw na papunta sa kanila na kasalukuyang nasa layong 7 kilometers, na ikinagulat naman nilang lahat. Sinabi din ni Dongso na kailangan na daw talaga nilang umalis. Ang ating bida ay sinabing tawagan ni Junho ang gobyerno at sinabing huwag nilang gagalawin ang kanyang mga prey. Si Soyang ay sinabi din na huli na ang lahat para tumakbo sila dahil sa mabilis nang umaabante ang mga halimaw. Matapos matawagan ni Junho ang gobyerno nalaman niya naman na naipadala na nila ang Air Force at sinabing maya-maya ay gagawin na nila ang pagpapasabog sa lugar. Ang ating bida ay bigla na lang nag-transform at lumipad na agad namang sinundan ng grupo. Na-stress din si Dongso at nagtaka na kung kakayanin niya daw ba nilang mapigilan ang 1,000,000 halimaw. Hindi nagtagal ang Air Force ay tuluyan ng dumating sa lugar. Habang ginagawa nila ang pampapasabog, ang mga commander naman ay naririnig sa mga piloto na hindi nagiging epektibo ang ginagawa nilang pagpapasabog. Ang pagpapasabog nila ay hindi gaanong gumagana sa mga halimaw, habang ang ibang halimaw naman ay nagagawang mapabagsak ang mga helicopter na pasugod sa kanila gamit ang idinudurang apoy ng mga dambuhalang halimaw. Habang stress ang lahat sa conference room ng presidente, sila naman ay hindi alam kung ano ang gagawin para pigilan ang mga halimaw. Ang isang lalaki ay biglang pumasok at sinabing aprobado na ng Amerika ang pagpapakawala ng nuclear bomb na ikinasaya naman ng grupo dahil magiging ligtas na daw sila. Habang nasa himpapawid na ang mga sasakyan na nanggaling sa Guam na may dala ng nuclear bomb. Inaasahan namang makakarating ang grupo sa loob ng 40 minutes upang pasabugin ang grupo ng mga halimaw. Tinanong ng presidente na kung magiging ligtas na nga daw ba talaga sila. Ang isang lalaki ay sinabing nasa 5 kilometro ang shockwave ng pagsabog, ngunit hindi pa sila sigurado kung magiging ligtas na nga daw ba talaga sila sa radiation ng nuklear. Ang presidente ay sinabi din na mukhang hindi na nila maililigtas ang Suho Land, kaya naman upang makasurvive sa radiation, ay kailangan nilang i-activate ang Iridium Shield.
Habang nagsisibagsakan ang mga helicopter ng mga sundalo, sila naman ay nagpasya ng umatras dahil sa hindi na epektibo ang kanilang ginagawang pag-atake. Habang sila ay paatras may nakita naman silang matinding liwanag na kanila namang ipinagtaka na kung ano ito. Habang paunti-unting nag-transform si Suho, agad namang nakilala ng mga sundalo na ito ang ating bida. Matapos niyang pumunta sa kalagitnaan ng grupo ng mga halimaw, siya naman ay naghanda ng pag-atake. Ang mga kalaban ay walang tigil sa pagsugod sa kanya. Ang isang sundalo ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Suho. Habang patuloy ang pagbuwelo ni Suho, siya naman ay ginamit ang kanyang skill na Earth's Fury. Ang ating bida ay nagsimulang makagawa ng matinding pagyanig sa kalupaan na nagagawa namang mapigilan ang mga halimaw. Habang may nangyayaring malawakang earthquake sa paligid, ang piloto naman ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa pambihirang abilidad na ipinakita ni Suho. Sila Suyang ay namangha din naman dahil sa nagawa ng ating bida na mailibing ang maraming bilang ng halimaw. Tinanong ni Dongso na kung tapos na nga daw ba ang laban, ngunit ang mga halimaw naman ay nagsimulang bumangon sa ilalim ng kalupaan. Gamit ang skill ni Suho, siya ay nakagawa ng malalaking baging na may tinik upang tapusin ang mga dambuhalang halimaw. Habang nagpapakawala ng bolang apoy ang mga kalaban, sila Dongso naman ay nandiri dahil sa apoy na idinudura ng mga halimaw. Ang ating bida ay hindi gumalaw sa kanyang kinalalagyan at muling naghanda para sa kanyang susunod na pag-atake. Matapos tawagin ang kanyang mga fire spirit, ang mga spirit naman ay nagsimulang kumalat sa lugar kung saan nagawa nilang masunog ang mga halimaw sa paligid. Matapos ang ginawa ni Suho na pagtapos sa mga halimaw, ang mga politiko naman at ang presidente ay hindi makapaniwala sa mga skill na ginawa ng ating bida. Napatanong din ang mga kupal na kung ito na nga daw ba ang nababalitaan nilang kapangyarihan ni Suho. Pati ang direktor ay nagulat dahil sa hindi niya daw akalain na kayang gawin ni Suho ang ganitong bagay. Ang isang lalaki ay muling sumingit sa eksena at sinabing naubos na ang mga halimaw na balak nilang pasabugan ng nukleyar. Ang presidente ay patuloy nagulat sa ipinakita ni Suho at sinabing ikansela na nila ang pagpapasabog. Ang mga kalaban na natabunan kanina ay ngayon lang bumangon at hindi nasunog kanina, sila Dongso ay nagtaka din naman dahil sa hindi gumagalaw si Suho. Si Jae-shik ay napansin na mukhang nasobrahan na ang ating bida sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at mukhang tuluyan ng nawalan ng malay. Ang mga kalaban ay palapit na kay Suho, ngunit hindi pa din ito gumagalaw, na ipinag-alala naman nila Dongso. Si Junho ay mabilis ng kumilos habang umiiyak para tulungan ang kanyang kapatid, kaya naman sila Soyang ay naghanda na din para tumulong. Ang grupo ay nagawang umabot para protektahan si Suho at ginawa ang kanilang buong makakaya para tapusin ang mga natitirang kalaban sa paligid. Ang eksena ay nalipat sa mapayapang lugar ng Busan, kung saan nandito si Sungwoo bilang cashier. Habang pinag-uusapan ng mga customer ang tungkol sa mga nagkalat na vampira, si Sungwoo naman ay napangiti na lamang. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang regression stone, sinabi niya namang 298 na lang ang kanyang kailangan upang ma-upgrade ito sa level 2. Si Sungwoo ay binuksan ang kanyang cellphone at excited nang malaman ang pagkawasak ng Seoul dahil sa milyon-milyong halimaw na nagmarcha mula rito kasama ang mga vampira. Siya ay bigla na lang nagulat matapos makita ang balita tungkol sa ginawa ni Suho na pag-ubos sa mga halimaw at sa pagpapalipad ng bulalakaw sa kalawakan. Habang siya ay nagugulat sa ginawa ng ating bida, siya naman ay nagtaka sa earthquake na kapangyarihan ni Suho. Habang pinagmamasdan ni Sungwoo ang iba't ibang elemento na ginagamit ni Suho, siya naman ay muling nanlaki ang mga mata. Napatanong din siya na kung ito na nga daw ba ang divine power. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan mula sa Finland. Habang nagdadasal ang isang lalaki, tinanong niya naman si Sungwoo na kung narinig na nga daw ba nito ang balita. Ayon sa lalaki may isang god daw ang lumitaw sa silangan upang iligtas ang sangkatauhan. Habang nagtataka si Sungwoo, sinabi naman ng lalaki na may kakayahan daw ang nilalang na ito na kumontrol ng iba't ibang elemento. Sinabi din ng lalaki na ang god na tinutukoy nila ay may mahabang peklat sa kanyang mukha. Si Sungwoo ay napangiti na lamang habang patuloy nagkikwento ang lalaki sa kanya. Ang isang lalaki ay biglang pumasok sa bahay. Agad din itong tinawag si Sungwoo at sinabing kailangan na nilang umalis dahil sa palapit na daw ang mga vampira sa kanila. Ang lalaki ay bigla na lang inatake ng isang nilalang. At ito ay walang iba kundi isang vampira. Si Sungwoo ay iniisip na mukhang totoo ang sinabi ng matanda noon sa kanyang nakaraang regression. Dahil sa mukhang hindi naman daw si Suho ang lalaking may mahabang peklat sa mukha, napagtanto niya naman na may ilang mga tao ang may kakayahang gumamit ng divine power. Iniisip niya din na mukhang may item para ma-awaken ang divine power. Si Sungwoo ay may napagtanto at naalala ang sinabi noon ni Ahiko tungkol sa prutas ng immortalidad. Matapos maalala ni Sungwoo ang pagsabi ni Suho na mahina siya, siya naman ay biglang nainis at sinabing napakaswerteng kumag ng ating bida.
Siya ay muling natigilan at iniisip na kung kailan nga daw ba nakuha ni Suho ang prutas. Matapos mapagtanto ang nangyari kung paano nakain ni Suho ang prutas, siya ay iniisip na kailangan niyang mag-regress at sundan ang ating bida upang marating niya rin ang lugar kung nasaan ang prutas. Mula sa isang isla sa Okinawa, Japan, si Takeo at Ikeda naman ay narito at pinag-usapan ang tungkol sa katangahan ng Amerika para bumiyahe sa karagatan para bumak-up sa South America. Mula sa video nakita din ni Ikeda na mukhang mas lumakas pa ang mga halimaw sa karagatan. Habang natutuwa si Ikeda sa pagbagsak ng Amerika, si Takeo naman ay sinabing mahihirapan na silang makuha si Suho dahil sa kakayahan nitong mangwasak ng isang bulalakaw sa isang suntok at paliparin ito sa kalawakan. Si Ikeda ay sinabi naman na kung hindi nila makuha si Suho ay sakupin na lang nila ang Korea, na ipinagtaka naman ni Takeo na kung paano nila ito gagawin. Ayon kay Ikeda, nahihirapan na daw ang Korea para depensahan ang kanilang bansa. Tanging si Suho na lang daw ang kanilang inaasahan para i-clear ang mga dungsyon sa paligid. Sinabi din ni Ikeda na balak makipagtulungan ng mayor ng Busan sa Japan dahil noon pa man daw ay matindi na ang pag-worship nito sa kanilang Yasukuni Shrine. Habang pinag-uusapan nila ang komplikadong mga bagay, sinabi din ni Ikeda na hindi magtatagal ay may lalabas ng portal papunta sa Hades mula sa Busan, na ipinagtaka naman ni Takeo. Nagtaka si Takeo na kung bakit gusto ng mga taga-Hades ang pumunta sa Korea, kaya naman sinabi ni Ikeda na interesado sila sa espadang ginagawa ng mga taga-Korea. Nagtaka si Takeo dahil sa Japanese sword daw ang the best sa kanilang mundo, ngunit sinabi naman ni Ikeda na may isang magaling na Korean ang gustong makatrabaho ng mga taga-Hades na magaling sa paggawa ng mga espada. Habang patuloy silang nag-uusap, bigla namang may lumabas na portal sa kanila. At ang lumabas mula rito ay walang iba kundi si Dr. Toddler kasama ang isang lalaki. Si Ikeda ay natuwa na makita si Toddler. Nagkamayan na din sila matapos ang matagumpay na eksperimento na kanilang nagawa. Ayon kay Toddler, 2 tao lang daw sa ngayon ang kayang gumamit sa portal. Habang sila ay nag-uusap ng napakahaba tungkol sa portal, si Ikeda naman ay natuwa dahil sa malaking hakbang na kanilang nagawa para mabago ang mundo. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan tinatanggal ni Myungjin ang blood crystal ng mga halimaw. Nagreklamo din sila dahil sa dami ng kanilang kailangang tanggalan ng blood crystal. Si Junho ay sinabi naman na wala silang magagawa dahil sa limitado lang ang suporta na nakukuha nila sa gobyerno, pati ang partner nilang DGB ay hirap na din dahil sa malaking proyekto na kanilang isinasagawa. Ang eksena ay nalipat sa umiiyak na si Suika habang naaalala ang sinabi ng vampira na isa siyang mabahong matanda. Si Miso ay tinanong na kung bakit ito umiiyak, ngunit sinabi naman ni Suika na masakit lang daw ang kanyang likod. Si Miso ay iniwanan na din ng gamot ang matanda. Hindi nagtagal nakarating na si Miso kanila Suyang, na nag-alala din naman sa kalagayan ng matanda. Inakala ni Miso na fully recovered na si Suika dahil sa pinagaling na daw ito ni Suho, kaya naman sinabi ni Soyang na malamang may iniindalang na ibang bagay ang matanda. Si Miso ay tinanong na kung nasaan si Suho, na bigla namang nagsalita mula sa isang sulok. Ayon kay Miso, may sulat daw ang dumating na nanggaling sa gobyerno. Na ipinagtaka naman ni Suho na kung para saan ito. Hindi nagtagal tapos nang kumain si Gunho kasama ang mga kapatid nitong unggoy. Habang pinagmamasdang umalis ang 3 unggoy, si Suho naman ay namangha dahil sa nagagawang makontrol ni Gunho ang mga awakener na unggoy. Matapos ibigay ang kontrata tungkol sa Guild Zero, nagtaka naman si Suho na kung para saan ito. Ayon kay Miso, magiging level 0 na daw ang guild ni Suho at ang District 13 naman ay tuluyan ng magiging syudad na ipinagtaka naman ng ating bida. Habang ipinapaliwanag ni Miso ang pagiging syudad ng Suholand, ang ating bida naman ay wala daw maintindihan. Sinabi ni Soyang na ginagawa lang daw ito ng gobyerno upang hindi lumabas ng bansa si Suho at manatili lang sa Korea para protektahan ito. Ang ating bida ay nagtaka dahil wala naman daw siyang balak na umalis sa bansa. Si Soyang ay nainis din naman dahil sa palagi daw umaalis si Suho para pumunta sa kung saan nang hindi nagpapaalam. Sinabi din ni Miso na nag-aalala lang daw ang gobyerno dahil baka bigla na lang daw mawala si Suho para protektahan ang kanilang bansa. Si Soyang ay ipinaliwanag din na maraming umaasang tao kay Suho para iligtas nito. Si Suho ay nagtaka sa mga sinasabi nila Miso dahil ang kailangan niya lang naman daw gawin ay ang protektahan ang kanyang teritoryo. Habang ipinapaliwanag ni Miso ang mga pwedeng matanggap na suporta ni Suho, sinabi naman na magandang makipagtulungan sa gobyerno dahil sa magkakapitbahay lang naman daw sila ng teritoryo. Hindi nagtagal ang ating bida ay nag-umpisa ng pumirma sa kontrata. Habang pinagmamasdan ni Miso ang kulitan ng dalawa, sinabi niya naman na may isang bagay pa siyang sasabihin sa ating bida na ipinagtaka naman ni Suho habang pumipirma. Si Miso ay sinabing gusto niyang magtrabaho para kay Suho, na ikinagulat naman nila Suho.
Tinanong din ni Soyang na kung seryoso nga daw ba si Miso na kanya namang sinang-ayunan. Habang sinasabi ni Miso ang kanyang background, pinangako niya naman na kukunin niya lahat ng may pambihirang kakayahan at gagawin ang lahat upang mapalago ang Suho City. Ang ating bida ay napansin naman na walang problema kung kukunin niya si Miso para magtrabaho sa kanya, na ipinagpasalamat naman ni Miso at sinabing magsasubmit na siya ng opisyal na application form para sa trabaho. Matapos ang kanilang usapan tungkol sa trabaho, sinabi naman ni Miso na idinispatch si Soyang sa grupo ng mga naghahanap ng mga natitirang vampira. Si Soyang ay nagtaka na kung hindi pa nga daw ba naubos ang mga vampira. Ayon kay Miso, may mga pagpatay pa din daw ang nangyayari na kagagawan ng mga vampira, kaya naman kailangan daw nilang mahanap ang mga ito sa tulong ni Soyang. Matapos nilang pag-usapan ang tungkol sa misyon, sinabi naman ni Soyang na mananatili muna siya dito ng isang gabi at bukas na lang aalis papunta sa misyon. Si Suho ay tinanong na kung hindi nga daw ba magpapahinga si Soyang ng ilang araw pa, ngunit sinabi naman nitong wala nang pakialam si Suho sa kanya. Habang pinagmamasdan niyang umalis si Soyang, sinabi naman ni Suho na may sakit ang dalaga. Habang naliligo si Soyang ng mainit na tubig siya ay nakaramdam pa rin ng lamig sa kanyang katawan. Habang nagtataka siya na kung bakit siya nilalamig, makikita naman mula sa kanyang leeg na may kagat ng vampira mula rito. Mula sa isang lugar ang isang vampira ay nagawang madakip ang Minister of Defense ng Korea. Habang binabaril ng mga tauhan ang vampira, si Soyang naman ay mabilis na sumulpot na ikinagulat naman ng nilalang. Hindi nagtagal si Soyang ay nagawang mapatay ang halimaw kasama na din ang minister, na agad namang kumalat sa balita. Ang eksena ay nalipat sa Awakener Bureau, kung saan nakikiusap si Izu na huwag siyang iwan ni Miso. Ang dalaga ay nagtaka na kung ano ang problema sa kanyang pag-resign, dahil kailangan lang naman daw gawin ng direktor ang normal nitong ginagawa sa bureau. Ayon kay Izu, maganda daw ang ipinapakitang trabaho ni Miso. Sinabi niya din na si Miso na daw ang susunod na direktor ng bureau, kaya naman bakit daw ito magre-resign. Si Miso ay sinabi naman na sa Suho City na siya magtatrabaho, na ipinagtaka naman ng direktor. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan kausap ni Miso si Yongchi. Ang manager ay sinabi na din na sila na ang bahala sa issue na kumakalat dahil sa sumabog na planta sa lugar ni Suho. Sinabi niya din na kailangan na nilang kontakin ang kumpanya ng Tesla sa Amerika upang mapabilis ang paggawa ng planta dahil ang kasalukuyang teknolohiya ng Korea ay hindi na daw sapat. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa development ng Suho Land, si Miso naman ay napagtantong si Dr. Richard na isang returnee ang team leader ng kumpanyang Tesla. Ang kasamahan ni Miso ay ipinasa na din sa kanya ang data ng mga returnee sa kanya. Matapos buksan ang isang folder, siya naman ay napansin din ang pangalan na si Sonpil Jang. Matapos makapasok sa Gate 34, makikita din namang naghihintay na mula rito si Junho. Habang nagpapaalam na ang dalawang dalaga, ang personal driver naman nila ay sinabing mamimiss nito si Miso sa trabaho. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa, ang balita naman tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa bansa. Nabalita din mula rito ang matinding pinsala na natanggap ni Kapitan Kang ng Sheila Guild matapos pasukin ang Level 6 dungeon na may mga buwaya. Si Dongso ay napansin ang tungkol sa balita. Natuwa din siya matapos malaman ang tungkol sa mga buwaya. Habang ginagawa ang man-made na ilog sa palibot ng Suho Land, bigla namang dumating ang ating bida at tinanong na kung bakit napakabagal ng progreso ng proyekto. Ang trabahador ay sinabi naman na ginagaw nila ang kanilang makakaya, ngunit palagi daw namamatay ang kanilang makina dahil sa palaging namamatay ang kanilang kuryente. Si Junho ay ipinaliwanag din naman na masyadong marami ang gumagamit ng electricity sa kanilang teritoryo. Dahil sa nasira nilang planta, nagkukulang daw ang kuryente para sa buong Suho Land. Ang ating bida ay nagsimulang pumunta sa ginagawang ilog, sinabi niya din na umatras silang lahat. Si Suho ay tumalon sa kanilang ginagawang ilog, na ipinagtaka naman ng mga trabahador. Gamit ang skill ni Suho, siya ay nagawang makapaghukay ng mahabang linya, na ikinamangha namang makita ng mga trabahador. Ang ating bida ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Sinabi niya din na ibabawas niya sa sweldo ng mga trabahador ang kanyang nagawa, na agad naman sinang-ayunan ng kurap na kontraktor. Si Junho ay nag-alala si ginawa ng kanyang kuya dahil baka mawalan na naman daw ito ng malay. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing kailangan niyang mapalakas agad ang depensa ng kanilang teritoryo upang makaalis na sila ng hindi nag-aalala. Tinanong ni Junho na kung seryoso nga daw ba si Suho sa pagpunta sa planetang Aruka. Nasinang-ayunan naman ni Suho dahil kailangan niya daw masagot ang kanyang mga tanong. Ang isang sasakyan ay dumating, kaya naman sinabi ni Junho na sasakyan ito ni Miso. Matapos bumaba ng dalaga, tinanong naman ni Junho na kung anong kailangan nito. Ayon kay Miso, nakatanggap sila ng request dahil kailangan daw ng Sheila Guild ng tulong. Tinanong ni Suho na kung pag-clear na naman nga daw ba ng dungeon ang kanilang kailangan.
Si Dongso ay bigla na lang bumagsak sa kawalan, na ikinagulat naman ni Junho. Bigla na lang din nanginig ang tuhod ni Dongso dahil hindi niya daw akalain na masasaktan siya sa taas ng kanyang tinalon. Si Suho ay nagtaka na kung bakit nandito si Dongso dahil sa inutusan niya daw ito para bantayan ang Orc Village. Si Dongso ay sinabi naman na nakahanap na siya ng mga buwaya na ikinatuwa naman ni Suho. Si Dongso ay sinabi na din ang tungkol sa dungsyon na hawak ng Shilla Guild. Malalakas din daw ang mga buwaya sa dungsyon na ito dahil sa nagawa nilang mapinsala ng malala ang pinakamalakas na awakener ng Shilla Guild na si Kapitan Kang. Tinanong ni Suho na kung malalakas nga daw ba talaga ang buwayang ito, na sinang-ayunan naman ni Dongso dahil sa isa daw S-rank si Kapitan Kang na nagawang mapahirapan. Si Miso ay natuwa din namang sinabi na sakto ang pagkakataon dahil ito daw ang dungsyon na gustong ipaklear ng Shilla Guild kay Suho. Ang ating bida ay natuwa at sinabi na umalis na kaagad sila, ngunit sinabi naman ni Miso na maghintay lamang sila ng kaunti. Ayon kay Miso may magagaling daw na engineer ang Shilla Guild tungkol sa pag-aayos ng planta, kaya naman hiningi niya ang tulong nila kapalit ng pag-clear ni Suho ng dungsyon. Sila Suho ay namangha na lamang dahil sa napaka-advanced daw mag-isip ni Miso. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kontrata, sila Junho naman ay natuwa dahil sa talino ni Miso sa mga ginagawa nitong desisyon. Nagpasalamat din si Junho dahil sa kasama na nila si Miso sa grupo, na ikinatuwa na lang naman ni Miso. Ang isang helicopter ay dumating sa kanilang harapan, nagtaka din sila Junho dahil may pangalan ng kanilang guild ang helicopter na ito. Si Miso ay sinabi naman na ipinadala ito ng DGB bilang sorry sa sumabog na planta na sila ang may kasalanan. Ang isang lalaki ay nag-hello sa grupo, habang si Dongso naman ay sinabi na mukhang pamilyar ang lalaking ito. Ang dalaga ay ipinaliwanag naman na nakasama na nila noon si Minsung sa pagpasok sa dungsyon, na agad namang naalala ni Dongso. Habang nagpapakilala si Minsung sa kanila, si Miso naman ay natanggap na ang email ng pagpayag ng Shilla Guild upang maumpisahan na ang pag-clear ng dungsyon. Si Suho ay sinabing aalis na siya at sila na ang bahala magbantay sa kanyang lugar. Sinabi din ni Suho na umpisahan na nilang lagyan ng tubig ang ilog dahil gagawin niya daw itong crocodile farm, na sinang-ayunan na lang naman nila Junho. Si Minsung ay sinabi din na huwag silang mag-alala dahil isa daw siyang S-rank pagdating sa pagpapalipad ng helicopter. Matapos nilang makaalis, si Junho naman ay tinanong na kung may balita na nga daw ba sila kay Jae-shik matapos nitong pumunta sa Jeonju. Mula sa nakaraan sinabi ni Jae-shik na gusto niyang makita si Jang Sunpil dahil bilang isang swordsman isa daw itong malaking karangalan sa kanya. Si Miso ay sinabi naman na nakausap niya si Jae-shik kanina at sinabing patuloy niya pa ding hinahanap si Jang. Habang nag-aalala sila Miso dahil sa first time daw ni Jae-shik sa Jeonju, ito naman ay nagsasayang umiinom at kumakain ng napakarami. Si Junho ay nagtaka na kung bakit pa nga daw ba nila kailangang hanapin ang isang tao na gumagawa ng espada. Ayon kay Miso, hindi lang daw normal na panday si Jang dahil isa daw itong awakener mula sa planetang Hades. Katulad ni Dr. Toddler, isa din daw itong awakener na tungkol sa imbensyon ang kanilang kakayahan. Na ipinagtaka naman ni Junho. Mula sa planetang Hades kilala daw si Jang bilang Thousand Swordsmith, dahil sa bansag niyang ito malamang na mas magaling pa daw ang skills ni Jang kay Dr. Toddler. Habang namamangha si Dongso sa kwento ni Miso, ang dalaga naman ay naniniwalang magiging malaking asset si Jang para sa kanilang Suho City. Ang eksena ay nalipat kay Jae-shik kung saan lasing na siya at natutuwa sa dami ng kanyang nakain na masarap na pagkain. Matapos niyang may mapansin sa isang sulok. Ang eksena naman ay nalipat sa ating bida. Si Minsung ay sinabi din na napakaganda ng Suho Land mula sa himpapawid, na sinang-ayunan naman ni Suho. Si Minsung ay sinabing napakaganda ng lugar ni Suho, ngunit napakapangit na daw ng kanilang mundo, dahil sa paunti-unti na daw itong nagiging malaking dungsyon, na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Minsung paunti-unti nang sinasakop ng mga halimaw ang mga syudad ng mga tao, kaya naman nasabi niyang parang isang malaking dungsyon na ang kanilang mundo. Habang napapaisip ang ating bida, siya naman ay iniisip din na malamang may sagot ang mga taga-Aruka tungkol sa nangyayari sa kanilang mundo. Tinanong ni Suho kung saan ang portal papunta sa Aruka. Kaya naman sinabi ni Minsung na nasa Jeonju ito. Sinabi din ni Minsung na classified ang portal papunta sa Aruka dahil hindi daw ito magiging maganda kapag nalaman ito ng publiko. Ang ating bida ay sinabi din naman na kailangan niya ng pumunta sa Aruka sa oras na matapos niya ng lagyan ng mga buhaya ang ilog. Ang eksena ay nalipat kay Sungwoo kung saan pinag-uusapan ng mag-ina ang tungkol sa mga biktima ng vampira. Ang dalaga ay bigla na lang din napalingon kay Sungwoo na bigla namang nagpakaba sa kanya. Matapos makalabas ng tindahan ang dalaga naman ay sinabi na parang kamukha ni Lee Sungwoo ang lalaking cashier. Dahil sa nangyari bigla din namang nainis si Sungwoo. Ang kasamahan niya sa trabaho ay dumating na din at humingi ng pasensya sa pagka-late. Na agad namang naintindihan ni Sungwoo.
Ilang sandali pa siya ay naglalakad na mula sa labas, bigla din siyang naalerto dahil sa mga pulis na makakasalubong. Matapos niyang lumihis ng lakad, siya ay sinabi na din na mukhang oras na para umalis siya ng busan. Matapos bigkasin ng Amerika, iniisip niya naman na mas maganda ang lugar na ito para sa kanya dahil sa mas marami daw ang mga taong namumuhay ang malayo sa kabihasnan na pwede niyang gamitin sa kanyang regression stone. Iniisip din ni Sungwoo na nagawa noon ng Amerika na makasurvive ng 10 taon, gamit ang panahon na ito susubukan niya daw ang makasurvive ng matagal hanggang sa makakuha na siya ng sapat na data tungkol sa ating bida. Kaya naman oras na daw para pumunta siya sa Amerika. Ang eksena ay nalipat kanila Suho na kung saan isinama nito si Minsung sa loob ng dungeon. Bigla na lang din siyang nagreklamo dahil sa ihahatid niya lang daw dapat si Suho sa portal. Ang ating bida ay nagtaka dahil sa parang pamilyar sa kanya ang lugar na ito na ipinagtaka naman ni Minsung. Bigla na lang din may tumulo sa kanya na agad niya namang tinignan. Ang ating bida ay nagtaka matapos sumigaw ni Minsung ng napakalakas. Habang pasugod ang mga lizard man kay Minsung, ang mga ito naman ay mabilis iginapos ni Suho gamit ang kanyang skill. Dahil sa nangyari nagawa ni Minsung na makaligtas sa pag-atake ng mga kalaban. Si Suho ay inutusan na din si Minsung na patayin ang mga lizardman na agad niya namang sinang-ayunan. Makalipas ang ilang sandali na pagpatay niya sa mga kalaban, nagawa niya din namang mabawian sila ng buhay. Agad niya ding sinabi na napatay niya na ang 3 kalaban, ngunit mula sa kanyang likod ay napuno na ng mga bangkay ng lizardman. Ang ating bida ay sinabi din na tapusin ni Minsung ang mga nanghihina at kunin nito ang mga blood crystal, na kanya namang sinang-ayunan habang namamangha na makita si Suho na makipaglaban. Si Suho ay bigla na lang din may napansin na kalmot sa isang puno, na pagtanto niya din na marka ito ni Kuro. Ang ating bida ay iniisip na teritoryo niya ang lugar na ito, ngunit bakit may mga marka ni Kuro sa lugar? Ang ating bida ay nagtaka na kung bakit may kalmot si Kuro sa kanyang lugar, dahil matapos ang 100 taon ay hindi pa daw ito tumapak sa kanyang teritoryo. Si Minsung ay nagtaka din naman na kung sino ang Kuro na tinutukoy ni Suho. Ang ating bida ay iniisip din naman na kaibigan niya si Kuro at tanging ito lang din daw ang kayang tumapat sa kanyang lakas. Iniisip din ng ating bida na malamang naglagay ng marka si Kuro matapos nitong makabalik sa Earth. Nagtaka din ang ating bida na kung ano nga daw ba talaga ang nangyari sa lugar na ito simula noong mawala siya. Si Minsung ay nagsimulang magtaka sa ginagawa ni Suho, gamit ang skill ng ating bida siya ay ginamit ito upang makita ang nakita ng mga puno sa nakaraan. Habang nakikita ni Suho ang naging pamumuhay niya noon sa lugar, siya naman ay bigla ding nakita ang pagkasira ng lugar noong oras na mawala siya mula rito. Nakita niya din ang pagsigaw ni Kuro habang nasusunog ang paligid. Mula sa lugar nagkaroon din ng pag-ulan ng mga kidlat na nakagawa din naman ng portal mula sa paligid. Matapos magising ng ating bida, siya ay nagtaka kung ano nga daw ba ang kanyang mga nakita. Habang tulala si Suho, si Minsung naman ay binalaan si Suho sa parating na kalaban na agad namang napansin ng ating bida. Ang ating bida ay madali lang napigilan ang halimaw, napansin niya din ang armor nito na gawa ng isang artisan. Si Suho ay nagtaka din na kung bakit may armor ang halimaw. Sinunog niya na ito hanggang sa mag-abo na ikinamangha naman ni Minsung na makita. Si Suho ay nakuha na din agad ang blood crystal matapos sunugin ang kalaban. Agad niya ding ibinigay kay Minsung ang blood crystal at sinabing ipapasyal niya ito sa kanyang lugar na kanyang tinirahan noon. Si Minsung ay natuwa din naman at sinabing isa itong karangalan para sa kanya. Habang napapaso si Minsung sa mainit na kristal, ang eksena naman ay nalipat kung saan narinig nila ang isang malaking puno. Si Suho ay masaya daw na makabalik sa puno, habang si Minsung naman ay namangha dahil sa laki ng puno. Ayon kay Suho Boss Tree ang tawag niya sa punong ito, bigla na lang din umakyat si Suho sa puno, na ipinagtaka naman ni Minsung at tinanong na kung bakit umaakyat si Suho. Ang ating bida ay mabilis na umakyat at sinabing sumunod si Minsung dahil nasa taas daw ang kanyang bahay. Habang nahihirapan si Minsung na makaakyat, hindi naman nagtagal nang marating na nila ang tuktok ng puno. Si Minsung ay bigla na lang din napawaw dahil sa ganda ng tanawin mula sa taas ng puno. Sinabi din ni Suho na lagi siyang pumupunta dito kapag nagsasawa na siyang manirahan sa kuweba. May napansin din si Minsung na artifacts sa isang sulok na ipinagtaka naman ni Suho. Matapos makita ang mga sandata na ginawa noon ni Suho, siya naman ay masaya dahil bumabalik ang mga alaala noong ginawa niya ang mga sandata. Habang pinagmamasdan ang mga status ng sandata napansin niya naman na ginawa ito bago magkaroon ng sibilisasyon sa mundo na ipinagtaka din naman ni Suho. Bigla na lang din siyang nagulat at iniisip na kung napunta nga daw ba siya sa nakaraan bago pa magkaroon ng sibilisasyon ng mga tao. Napaisip din ang ating bida na kung sa nakaraan nga daw ba siya napunta at hindi sa ibang planeta. Napaisip din siya na kung hindi niya na nga daw ba makikita ulit ang kanyang mga kaibigang lobo.
Mula sa isang sulok, si Minsung ay nagsimulang kabahan dahil baka bigla na lang daw umalis si Suho at iwan siya katulad noong nakaraang makasama niya ito. Si Minsung ay may napansin sa isang sulok at sinabing may nakita siyang mga buhaya na pwedeng mahuli ni Suho na ikinatuwa naman ng ating bida na marinig. Habang naghihintay ang dalawa sa isang sulok, ang ating bida ay sinabi namang wala siyang makitang buhaya. Sinabi din ni Minsung na kung bakit hindi nga daw ba sila gumawa ng pain, na ikinamangha naman ni Suho dahil ang talino daw ng naisip ni Minsung. Habang natutuwa si Minsung sa papuri na kanyang natanggap, hindi naman nagtagal nang bigla siyang ginawang pain ni Suho, habang ang ating bida naman ay nakaabang lamang sa taas ng puno. Habang nagrereklamo si Minsung sa ginawa ni Suho sa kanya, ang ating bida naman ay namangha dahil sa may palapit na daw na buhaya. Habang kinakabahan si Minsung para sa kanyang buhay, siya naman ay napaiyak na lang habang handa na siyang kainin ng buhaya. Ang isang palaso ay tumama sa buhaya, habang si Minsung naman ay patuloy nagmukhang kawawa dahil sa pagiging pain nito. Si Suho ay natuwa dahil sa hanggang ngayon ay gumagana pa din daw ng maayos ang kanyang sandata na ginawa. Habang patuloy na sumisigaw si Minsung, sinabi naman nito na bilisan na ni Suho na paamuhin ang buhaya. Matapos makita ni Suho ang stats ng buhaya na isang B-rank siya ay natuwa dahil magagawa niya daw agad na mapaamo ito. Si Minsung ay sinabi na hindi ngayon ang oras para magsaya, na ipinagtaka naman ni Suho. Habang natataranta sinabi ni Minsung na palapit na ang maraming buhaya sa kanila. Habang sumusugod ang grupo ng mga buhaya, si Suho ay natuwa naman dahil sa dadami na naman daw ang kanyang pamilya. Gamit ang tame skill ni Suho, nagawa niyang mapaamo ang buhaya na kanyang sinasakyan. Bigla na lang din itong bumaliktad, na ikinatuwa naman ni Suho dahil sa mukhang matibay daw ang hayop na ito. Habang palapit na ang mga buhaya, sinabi naman ni Minsung napakawalan na siya ng ating bida. Si Suho ay sinabing mas magandang nakasabit na lang muna si Minsung, na ipinagtaka naman ni Minsung. Ayon kay Suho may parating na buhaya sa bawat sulok, kaya naman mas magandang nakasabit na lang muna si Minsung. Habang natataranta si Minsung, si Suho ay naghanda na din at ginamit ang kanyang water spirit. Matapos bigkasin ang water vortex, ang mga buhaya ay biglang natipon sa isang lugar kung saan may buhawi. Ang mga buhaya ay nagsimulang malunod sa ilalim ng tubig, kaya naman sinabi ni Minsung na mali ang ginagawa ng ating bida dahil hindi niya daw ito mapapaamo habang nalulunod. Ang ating bida ay nagtaka na kung bakit hindi niya mapaamo ang mga buhaya, kaya naman sinabi ni Minsung na gumamit si Suho ng tornado, na agad namang naintindihan ni Suho at sinabing matalino daw talaga si Minsung. Gamit ang kanyang tornado nagawa niyang mapaangat ang mga buhaya. Ang mga politiko ay nagsimula ng mahulog, habang si Minsung naman ay sinabing gamitin na ni Suho ang kanyang tame skill, na agad naman ginawa ng ating bida. Ang mga buhaya ay malapit ng mahulog mula sa lupa, ngunit si Suho naman ay ginamit ang portal upang dito mahulog ang mga buhaya. Habang namamangha si Minsung sa ipinapakita ni Suho, ang kabilang portal naman ay lumitaw sa ginawang ilog mula sa lugar ni Suho. Dahil sa biglaang paglitaw ng mga buhaya sa lugar, ang mga trabahador naman ay nagsimulang tumakbo dahil sa matinding takot. Habang pasugod ang iba pang mga buhaya, ang ating bida naman ay napansin na mga S-rank ang iba sa mga buhaya. Si Suho at ang buhaya ay nagtagisan ng lakas, habang si Minsung naman ay malapit ng makain. Ang ating bida ay biglang iwinasiwas ang buhaya sa balak kumain kay Minsung, at ito ay nagawa niyang mapatilapon sa malayo. Bigla na lang din tumalon si Suho para sundan ang mga buhaya, na ipinag-alala naman ni Minsung dahil sa biglaang pag-iwan nito sa kanya. Matapos bumagsak ng dalawang buhaya sa isang sulok, si Suho ay mabilis sila na nasundan at gumawa ng matinding pagyanig sa lugar. Dahil sa nangyari nagawa naman ni Suho na mapahina ang mga nilalang upang mapaamo niya ang mga ito. Ang portal ay bigla na namang sumulpot at ang mga buhaya naman ay biglang bumagsak sa makina na panghukay. Mula sa control room ng dungeon, ang isang lalaki naman ay nagtaka na kung bakit hindi pa rin lumalabas sila Suho sa loob ng dungeon. Ang operator ay sinabing si Suho ang nasa loob kaya naman huwag daw mag-alala ang lalaki, na mas lalo namang ikinainis ng lalaki dahil sa bakit napakatagal daw nito sa loob. Sinabi niya din na 1 minuto lang ang normal na pag-clear ni Suho sa isang level 6 dungeon. Habang patuloy ang lalaki sa pag-alala na baka magka-dungeon break na bago makabalik ang ating bida, nakita naman nilang nakabalik na si Suho, ngunit mukhang babalik na naman daw ito sa loob. Mula sa lugar ni Suho ay patuloy umuulan ng buhaya. Si Junho ay tinawagan na din ang operator at ipasabi daw kay Suho na itigil na nito ang pagpapadala ng buhaya dahil kasalukuyang nasa 800 na daw ang bilang nito. Hindi nagtagal ang ating bida ay muling naibalita matapos nilang i-clear ng 4 na araw ang isang level 6 na dungeon. Nakita din ni Kapitan Kang si Minsung at naibalitang nag-level up na din ito sa C-rank matapos nitong ma-stack sa D-rank ng maraming taon.
Nagtaka din si Kang na kung bakit kasama ni Suho si Minsung sa pag-clear ng Dongshon. Nalaman niya din na pati si Miso ay nagtatrabaho na para sa ating bida. Napamura din siya sa gobyerno dahil mukhang totoo daw ang kumakalat na chismis. Ang isang lalaki ay bigla na lang din nainis dahil si Sehe ay gusto na ding umalis sa kanilang guild. Sinabi din ng dalaga na handa siyang magbayad para lang makaalis na sa kanilang guild. Habang sinasabi ng lalaki na napakamahal ng babayaran ni Sehe para makaalis, siya naman ay handa na itong bayaran at agad tinanong ang presyo. Ang lalaki ay sinabi na si Sehe ang pinakamalakas sa kanilang guild at umaasa ang kumpanya sa kanya. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba aalis ang dalaga. Si Sehe ay sinabi namang lilipat siya sa Suho Guild na ikinainis naman ng lalaki dahil nabiktima na din daw si Sehe na ipinagtaka naman ng dalaga. Ang lalaki ay sinabi na sa gobyerno nang gagaling ang pinaka-income ng Suho Guild at tinanong na kung anong sa tingin ni Sehe ang nangyayari. Ang dalaga ay sinabi naman na jackpot kung sakaling makakasali siya sa Suho Guild. Ang lalaki ay muling nainis at sinabing sekretong kaalyansa ng gobyerno ang Suho Guild. Sa ngayon ay gumagawa na daw sila ng aksyon para kunin ang lahat ng may talento sa iba't ibang guild at kumpanya, kaya naman ang Suho Guild na lang daw ang magkakaroon ng buong kapangyarihan sa Korea. Si Sehe ay sinabing wala siyang kinalaman sa anumang plano ng gobyerno dahil sa lilipat lang daw siya sa Suho Guild para sa kanyang pinakamamahal na si Suho. Na ikinagulat namang malaman ng lalaki. Ang usapan nila ay napakahaba, ngunit ang nangyari ay hindi agad nakaalis si Sehe sa guild. Nagkasundo ang dalawa na kailangan muna ni Sehe na sanayin ang 5A rank hanggang sa maging S rank na ang mga ito bago siya tuluyang makaalis sa guild. Ang eksena ay nalipat kay Dongso kung saan siya ay gumagawa ng livestream at sinasagot ang mga tanong ng mga tao sa comment section. Mula sa isang sulok ay naglalaro din naman si Gunho kasama ang mga unggoy. Hindi nagtagal ang ating bida naman ay nagawa na ding mapagkonekta ang agos ng tubig sa kanyang ilog na ikinatuwa naman nilang lahat. Sinabi din ni Suho na magkaroon sila ng selebrasyon upang ipagdiwang ang malaking proyekto na kanilang natapos. Si Soyang ay bigla na lang dumating sa lugar na agad namang napansin ni Suho. Matapos nitong huminto sa kanyang harapan, tinanong naman ni Suho na kung napatay na nga daw ba nila lahat ng vampira. Si Soyang ay masungit namang sinabi na nag-resign na siya sa bureau kaya naman magtatrabaho na daw siya para kay Suho na ipinagtaka naman nila Suho. Ang dalaga ay sinabi din na pupunta na siya sa headquarters para magpahinga at agad nang umalis ng mabilis. Matapos pagmasdan si Soyang, tinanong ni Junho na kung pupunta na nga daw ba si Suho sa Aruka. Tinanong ni Junho na kung kakayanin niya daw ba nitong bantayan ang teritoryo, na sinang-ayunan naman ni Junho. Sinabi niya din na mas nag-aalala pa siya sa kalusugan ni Suika, na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Junho, hindi pa din daw gumagaling ang kalagayan ng matanda magmula noong umatake sa kanila ang mga vampira. Si Suho ay bigla namang natawa na ipinagtaka ni Junho. Mula sa headquarters ng Suho Land, makikita din naman dito ang mapa ng lugar, na pinagmamasdan din naman ni Miso. Ang isang babae ay pumasok sa opisina ni Miso at sinabing nagdala siya ng kape. Kinamusta ni Miso ang kalagayan ni Suika, kaya naman sinabi ng babae na kasalukuyan pa din itong nagpapahinga. Habang abala ang mga nagluluto sa kusina, si Suika naman ay nagsimulang sumilip mula rito. Bigla na lang din itong sumigaw dahil sa napakaingay daw ng mga daga sa gusaling ito na ipinagtaka naman ng mga nagluluto. Ang babae ay nabalitaan daw na sumali na din si Soyang sa Suho Guild kaya naman nagtaka siya kung ano ang dahilan. Ayon kay Miso natanggal si Soyang sa trabaho dahil sa nakapatay ito ng minister habang nagsasagawa ng rescue mission na ikinagulat naman ng babae dahil sa pagpapakawala nila ng isang pambihirang talento na katulad ni Soyang. Ang eksena ay nalipat kay Izu kung saan abala siyang kinakausap ang mga nagrereklamong tao sa kanya. Si Minsung ay nakabalik na sa opisina na ikinatuwa naman ni Miso. Binuksan din ni Minsung ang dala niyang kahon na naglalaman ng isang memory stone. Si Miso ay bigla ding nakatanggap ng tawag. At ito ay nanggaling kay Jae-shik na sinasabing nahanap niya na si Jang Sunpil. Habang nagkakaroon ng pagdiriwang sila Suho, siya din naman ay nakatanggap ng tawag at sinabing pupunta na siya kaagad. Mula sa ibang lugar si Jae-shik ay sinabing pupunta si Suho dito na hindi naman agad pinaniwalaan ni Jang. Si Jae-shik ay sinabi na tuparin nito ang kanyang pangako sa oras na dumating na si Suho, ngunit si Jang naman ay hindi pa din naniniwala sa kanya. Muling sinabi ni Jae-shik na hindi niya niloloko si Jang. Kaya naman ito ay bigla na lang din nagsabi ng kalokohan at sinabing anak niya din naman daw si Sungwoo. Mula sa ibang lugar sila Suho ay nagkita-kita upang pag-usapan ang tungkol kay Jang. Tinanong ni Suho na kung paano nahanap ni Jae-shik si Jang. Sinabi ni Miso na nabalitaan daw ni Jae-shik na mahilig uminom ng alak si Jang kaya naman nag-umpisa itong maghanap sa mga bar. Habang naglalakad ng lasing si Jae-shik, siya naman ay may napansin sa isang sulok at ito ay walang iba kundi si Jang na bigla na lang pinalabas sa isang bar.
Dahil sa dami ng utang ni Jiang sa lugar at sa panggugulo nito maswerte pa daw ito na pinalabas lang siya. Sinabi din ng manager na kung gusto nitong bumalik sa lugar niya ay dapat magbayad na daw ito sa susunod ng utang. Habang pinagmamasdan ni Jae-shik ang isang legendary returnee na si Jiang, ito naman ay biglang nilapitan ni Jae-shik at inalok ito para mag-inuman na agad namang sinang-ayunan ni Jiang. Matapos nilang magkamayan, si Jiang naman ay may naramdaman na kakaiba na biglang nakapagpatumba sa kanya. Bigla na lang din itong nataranta at sinabing lumayo si Jae-shik sa kanya. Na ipinagtaka naman ni Jae-shik. Habang patuloy nag-uusap ang tatlo tungkol sa nangyari, si Junho naman ay nagduda na kaya pa nitong magtrabaho at gumawa ng espada dahil sa mukhang wala na daw itong kwentang lasinggero. Ayon kay Miso 8 taon tumira si Jiang sa planetang Hades kung saan nabansagan itong Thousand Swordsmith na may pambihirang skill sa paggawa ng mga espada. Malamang may alam din daw si Jiang tungkol sa mga katanungan ni Suho. Habang walang masabi ang ating bida, tinanong naman ni Suho na kung nakakuha na nga daw ba si Miso ng Memory Stone. Matapos ipakita ang bagay, si Suho naman ay agad na ding hinawakan ang bato. Si Suho ay pumikit at muling nakita ang mga matang tumitingin sa kanya. Siya ay muling namulat habang tinatanong siya ni Junho na kung ayos nga lang daw ba ito. Muling tinanong ni Suho na kung kakayanin niya daw ba ni Junho na bantayan ang kanilang teritoryo dahil gusto niya daw makita ang lalaki na si Jiang. Habang pinagmamasdan ni Miso ang usapan ng dalawa, sinabi naman ni Junho na huwag mag-alala ang kanyang kapatid dahil sa nandito din naman daw sila Soyang. Ang eksena ay nalipat sa dalaga kung saan inaantok pa rin siya matapos makapagpahinga. Matapos pumasok sa isang kwarto, agad naman siyang tinawag ng babae na kapitan. Si Soyang ay sinabing hindi na siya kapitan, nagtaka din ang babae na kung bakit nasa opisinang ito si Soyang. Ang dalaga ay tinanong na kung nasaan nga daw ba si Miso. Ayon sa babae pumunta ito sa Jeonju kasama ang ating bida. Matapos tanungin na kung saan siya makakabili ng masarap na kape, ang eksena naman ay nalipat sa abalang lugar sa Suholand kung saan nandito na din si Soyang. Ang dalaga ay napansin na hindi pa katagalan na ipatayo ang mga gusali sa lugar, ngunit napakarami na daw ng mga tao mula rito. Ang isang babae ay sinabi namang maraming lumipat na mga residente sa kanila, natapos na din daw ang martial law kaya naman maraming turista ang nanggaling sa Seoul. Si Soyang ay nagtaka kung bakit may mga turista dito sa lugar, kaya naman sinabi ng babae na dahil ito sa mga ferry sa paligid dahil para sa mga tao ay para daw silang nasa kakaibang mundo. Habang nagkalat ang mga tree spirits sa paligid, ang mga tao naman ay abala din naman na subukan ang mga sikat na kainan sa lugar. Habang hinahabol ng mga bata ang usa, ang security naman ay sinabing huwag makulit ang mga bata at sumunod sa regulasyon ng lugar. Dahil sa dami ng turista sa paligid na namamasyal, si Soyang naman ay tila nakakaramdam daw ng hindi magandang mangyayari dahil sa dami ng tao sa lugar na ito. Hindi nagtagal bigla na lang din siyang nakarinig ng malakas na pagsigaw ng dalaga sa hindi kalayuan. Ang eksena ay nalipat sa isang orc kung saan normal lang ito na naglalakad sa paligid. Bigla na lang din itong natigilan dahil sa isang zombie na balak siyang kagatin. Ang orc ay handa nang tapusin ang isang zombie, ngunit ang ibang zombie sa paligid ay biglang dumating at pinagtulungan ang isang orc. Habang pumapalag ang orc sa mga zombie, ito naman ay nagagawang makagat ng mga zombie na bigla naman nagawang ma-infect ang orc. Si Myungjin ay nasa isang sulok at nagcast ng magic kung saan nakagawa siya ng itim na portal at hinila mula rito ang isang orc. Habang ipinapakita ang naipon ni Myungjin na mga zombie, siya naman ay masaya dahil sa bumibilis na daw ang pag-infect ng kanyang mga zombie sa mga halimaw na nakakagat. Matapos sabihin na kailangan niya nang bumalik sa orc village, ang ating bida naman ay tinanong na kung nasaan si Myungjin. Si Miso ay sinabi na malamang sumasagip na naman ito ng mga kaluluwang ligaw. Habang sinasabi na mukhang busy si Myungjin, tinanong din naman ni Miso na kung awakener na nga daw ba ang matandang si Suika. Ayon sa ating bida nag-umpisa daw ito noong lumipat sila sa nakaraang nilang base. Habang napapasigaw sa galit ang matanda, tinanong ni Suho na kung ano nga daw ba ang problema ni Suika. Habang nanginginig ang matanda at tila kinakabahan sa nangyari, makikita namang nahiwa ang kanyang daliri at sinabing ito pa lang daw ang unang pagkakataon na nahiwa niya ang sariling daliri. Ang ating bida ay nag-alala sa nangyari habang si Suika naman ay sinabi na mukhang malapit na siyang mamatay dahil sa nangyari. Sinabi niya din na ramdam niya na ang kanyang pagkatanda dahil sa pagsakit at panginginig palagi ng kanyang buong katawan. Habang pinapagaling ni Suho ang sugat sinabi naman ng binata na pwede naman daw itong magpahinga anumang oras, ngunit nag-alala ang matanda dahil walang magluluto ng kanilang pagkain. Ang ating bida ay napansin ang pagkain sa isang sulok. Ngunit sinabi naman ng matanda na hindi ito pwedeng kainin dahil sa nilagyan daw ito ng lason. Ayon kay Suika napakaraming daga at ipis sa lugar na ito na kailangan niyang maubos. Kinabukasan si Suika ay napansin ni Suho na napakasigla.
Tinanong niya din na kung ano nga daw ba ang nangyari kung bakit napakaganado ng matanda. Si Suika ay sinabi naman na mukhang epektibo daw ang gamot na binigay sa kanya ni Junho dahil muli nang bumalik ang kanyang lakas. Ang matanda ay napansin ang nilalang na sumisilip sa isang sulok, bigla na lang din nagpakawala ng skill si Suika at inatake ang mga nilalang. Ang dalawang magnanakaw ng pagkain ay nagulat dahil sa muntikan na silang mamatay. Habang pinapagalitan ni Suika ang dalawang magnanakaw, makikita din naman na tuluyan ng naging awakener ang matanda. Si Miso ay nagtaka na kung paano ito nangyari. Sinabi ni Suho na mukhang mga awakener na daga ang mga napatay noon ni Suika, na agad namang naintindihan ni Miso at sinabing hindi niya nahalatang awakener na pala si Suika. Si Suho ay ipinaliwanag naman na kung hindi awakener si Suika noong inatake ito ng vampira, siguradong patay na daw ito noon. Si Miso ay nagtaka din naman na kung bakit hindi pa nga din daw ba bumabalik ang lakas ng matanda matapos itong pagalingin ni Suho. Ang ating bida ay napangiti na lang habang inaalala na namimiss lang ni Suika ang asawa nitong matagal nang namatay. Sinabi din ni Suho na hindi magtatagal ay babalik na sa dating sigla ang matanda, na ipinagtaka naman ni Miso. Si Minsung ay sinabing makakarating na sila sa Jeonju sa loob ng 5 minuto, at ang eksena naman ay nalipat sa Suho Land kung saan may isang vampira ang lumitaw. Si Soyang ay biglang dumating at sinipa ang peking vampira. Matapos mapabagsak ang lalaki, ang mga tao sa paligid naman ay nakilala si Soyang. Habang sumisigaw sa sakit ang lalaki, bigla naman itong tinutukan ng patalim. Tinanong din ni Soyang na kung anong nilalang ang lalaki. Ang lalaki ay nakiusap na huwag siyang patayin ng dalaga dahil hindi daw siya totoong vampira. Si Soyang ay nainis at sinabing magpaliwanag ng maayos ang lalaki. Habang nauutal magpaliwanag ang lalaki, ang kasamahan naman nitong babae ay nagpakilala at sinabing mga pransker sila. Matapos nilang magpakilala bilang YouTubers, ang mga tao naman sa paligid ay nagsimulang mainis sa dalawa. Ang eksena ay nalipat sa Jeonju kung saan agad silang winelcome ng mga tao mula rito. Matapos maibalita ang nangyari sa Suho Land, sila Suho naman ay nakita si Soyang sa balita. Nagtaka din si Suho na kung bakit nga daw ba nambubugbog ng mga kabataan si Soyang. Ayon kay Miso, dumarami na daw ang tao sa kanilang lugar, kaya naman mukhang mas mabuti daw na gawin nilang head of security si Soyang upang magbantay sa lugar, na sinang-ayunan naman ni Suho dahil mukhang magandang ideya daw ito. Hindi nagtagal si Minsung ay sinabing nakarating na sila sa lugar, habang si Miso naman ay sinabi na kailangan nilang itago ang kanilang katauhan habang nakikipagkita kay Jiang, na ipinagtaka naman ni Suho. Matapos nilang makababa sa sasakyan, sila naman ay naglakad na din papunta sa lugar ni Jiang. Napansin na din agad ni Miso si Jaeshik na tinatawag sila mula sa hindi kalayuan. Si Jiang ay bigla na lang din natigilan matapos makita ang ating bida. Hindi rin siya makapaniwala na nasa harapan niya na daw talaga si Suho. Habang natutuwa si Jaeshik at muling sinabi na hindi niya niloloko si Jiang, ipinakilala na din naman nito sila Suho. Habang nagpapakilala si Miso, sinabi naman nitong malayo pa ang kanilang pinanggalingan para lang makausap si Jiang. Si Jiang ay inalok sila Suho na pumasok sa loob dahil matagal niya na daw silang hinihintay, na kanila namang ipinagtaka. Si Miso ay sinabi din naman na mukhang mapapadali na lang ang pag-recruit nila kay Jiang dahil sa matagal na daw pala sila nitong hinihintay. Si Jaeshik ay pinapasok na ang dalawa dahil sa pupunta na daw muna siya sa labas para mamalengke. Habang nasa loob na ang tatlo, ang dalawa naman ay nagsimulang magkatinginan. Habang pinagmamasdan ni Suho ang stats ni Jiang, ang ating bida ay iniisip din na hindi niya akalain na mukhang matino naman daw pala si Jiang, hindi tulad ng balita na isa lang daw itong lasinggero. Tinanong ni Suho na kung anong ibig sabihin ni Jiang na matagal na siyang hinihintay nito. Ayon kay Jiang, may nakita daw siyang pag-asa mula sa ating bida, na ipinagtaka naman ni Suho at tinanong na kung ano nga daw ba ang kailangan ni Jiang sa kanya. Si Jiang ay bigla na lang sinabi na may gusto siyang patayin ni Suho bago siya tuluyang sumali sa guild ng ating bida.